Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1811-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Mateo. Mabilis na tumugon si Hamilton at tumawa ng may pag-aalinlangan habang sinasabi, Big Dipper 7 Stars Drum. Hey! Sa tingin mo ba ang Big Dipper 7 Stars Drum ay pareho ng Jad Elite Drum na pinatunog mo noong entrance exam? Para sabihin ko sa iyo, ang Jad Elite Drum na iyon ay may mga restriction lamang na idinagdag. Kaya naman kayong lahat ay maaaring tumugtog nito. Kung hindi, kayong lahat, ang mga taong ito na pumasok sa sekta, wala ni isa sa inyo ang maaaring mag-isip na patugtugin ito. Narinig ni Mateo pagkatapos niyang pumasok sa sekta na ang Big Dipper 7 Stars Drum ang sukdulang kayamanan ng Shadow Moon Sect. Ang 7 tambol na sabay na lumalabas ay halos kayang lipulin ang mga powerhouse na nasa antas ng Empyrean. Ang kayamanang ito ay hindi isang tunay na mystical na kayamanan ng Diyos, kundi isang tunay na kayamanan ng mga espiritu ng Empyrean. Ang 7 tambol na ito, bawat isa ay isang kayaman mistiko ng tugatog ng tunay na Diyos. Ngunit kapag pinagsama-sama, ito ay magiging isang tunay na kayamanan ng Empyrean Spirit. Siyempre, ang kailangan ay dapat may isang taong kayang patunugan ang lahat ng mga iyon. Ang Big Dipper 7 Stars Drum ay naiwan ng ninuno ng Shadow Moon Sect na nagtakda ng isang patakaran, sino mang makakapagpatunog ng Big Dipper 7 Stars Drum, ang buong sekta ay kailangang gawin ang kanilang sekta upang matulungan siyang matupad ang isang kahilingan. Ngunit, mula pa noong panahon ng nagtatag, wala pang sino man ang nakagawa nito noon sa loob ng milyon-milyong taon. Ngayon, naputol ang sasabihin ni Mateo, sinasabing tutugtugin niya ang Big Dipper 7 Stars Drum. Hindi ba't ginagawa niya itong katatawanan? Ipinagmamalaki ng lalaking ito ang kanyang kahangahangang talento, talagang labis niyang minamaliit ang kanyang kakayahan. Hey! Simula pa noong unang panahon, gaano karaming mga taong may napakatalentadong talento ang gustong tumugtog ng Big Dipper 7 Stars Drum. Pero walang sino man ang makakagawa nito. Anong karapatan niya? Isang hanggal na walang alam, hindi niya alam kung anong klaseng pag-iral ang Big Dipper 7 Stars Drum at ang lakas ng loob niyang magsalita ng walang pakundangan. Pagkalabas pa lang ng mga salita ni Mateo sa bibig niya, agad itong umani ng sunod-sunod na pangungutya. Ang Big Dipper 7 Stars Drum ay ang banal na artifact ng Shadow Moon Sect. Sa paglipas ng panahon, walang sino man ang gustong lumampas sa kanilang kakayahang malampasan ito. Pero ngayon, may isang lalaking madaldal na nagsalita, sinasabing tutugtugin niya ang Big Dipper 7 Stars Drum. Tumalo ng magtotroso at nakarating sa ring, at sinabi niya kay Mateo, "Bata, tumigil ka na sa pag-iisip. Kahit ang Sect Master ay hindi marunong tumugtog ng Big Dipper 7 Stars Drum. Imposibleng. Patugtugin mo ito. Hanggat nariyan ang mga berdeng roll, hindi magkukulang ang panggatong. Ang alitan na ito, ipaghiganti natin ito muli sa hinaharap." Umakyat din si Queenie sa entablado at nagpumilit, "Oo, Mateo. Naipakita mo na ang talento mo ngayon. Tiyak na iba ang pananaw ng sekta sa iyo. Dahil sa talento mo, hindi magtatagal ang paghihiganti." Bukod pa rito, ang pagpapatunog sa Big Dipper 7 Stars Drum para patayin siya ay parang paggamit ng kutsilyo ng magkakatay para pumatay ng manok. Kahit siya ay inisip din na ang sinabi ni Mateo ay mga salitang binibigkas lamang dahil sa galit. Nang tumunog ang Big Dipper 7 Stars Drum, iyon ay para matulungan siya ng kapangyarihan ng buong sekta mula sa itaas hanggang sa ibaba na matupad ang isang hiling. Napakalaking pabor, ang paggamit nito para patayin si Bryson ay parang paggamit lang ng kanyen para patayin ang mga lamok. Pag-aaksaya lang ito ng magagandang materyales para sa maliliit na gamit. Sino ang mag-aakala na mariin na sinabi ni Mateo, "Hindi ako nagbibiro. Sinabi kong papatayin ko siya, ibig sabihin kailangan kong pumatay." Ang pagiging mabait sa mga kaaway ay kalupitan sa iyong sarili. Itong tambol na ito, talagang tutugtugin ko ito. Hindi inakala ng lahat na ganoon pala katatag ang ugali ni Mateo. Ang 7 Stars Valley, ang ipinagbabawal na lupain ng Shadow Moon Sect, at ang lugar din na may hawak ng Big Dipper 7 Stars Drum. Sa oras na ito, ang 9 na matatandang mahusay na nagtuturo ng kasanayan ay nagtitipon sa isang bulwagan.
Medyo maraming tao ang tumingin ng masama sa figurang nasa harap nila. Humph! Walang kwentang bata, gusto mo pa bang patunogin ang Big Dipper 7 Stars Drum? Malungkot na sabi ng elder na nagbibigay ng kasanayan sa Heavenly Heart Peak. Isang batang basa pa rin sa likod ng kanyang mga tainga ang talagang magpapahirap sa amin na magtipon-tipon, siyam na magagaling na elder na nagbibigay ng kasanayan, napakayabang naman. Malungkot na sinabi rin ng elder na nagbibigay ng kasanayan sa Heavenly Rush Peak. Magtutroso, sigurado ka bang gusto mong samahan ang batang ito at mabaliw? Kung hindi man lang makatunog ang batang ito ng 3 beses, hindi lang siya kailangang ipatapon sa remorse cliff, kundi kailangan mo ring dumanas ng mabigat na parusa. Tiningnan ng malalim ng elder na nagbibigay ng kasanayan sa Tianzhou Peak ang magtutroso at sinabing, ang pagbubukas ng 7 Stars Valley ay nangailangan ng 9 na elder na mahusay na nagbibigay ng kasanayan. Bawat isa sa kanila ay may hawak na bahagi ng spell. Tanging 9 na bituin na magkakasama ang makakapagbukas ng 7 Stars Valley. Ang pagiging mapanggulo ay natural lamang para maiwasan ang panghihimasok ng mga tagalabas. Pero, para maiwasan ang mga disipulo na magkaroon ng malisyosong kasiyahan, natural na nagtakda rin ang sekta ng mahigpit na mga patakaran. Kung ang disipulong tumutugtog ng tambol ay hindi kayang patunugin ito ng 3 beses, hindi lamang sila kailangang parusahan ng mabigat, maging ang elder na nagbibigay ng kasanayan sa kanilang tugatog ay kailangang dumanas din ng mabigat na parusa. Kaya naman, bago makapasok ang mga disipulo sa 7 Stars Valley, kailangan muna nilang makuha ang pagsang-ayon ng elder na nagbibigay ng kasanayan sa kanilang sariling peak. Natural lang na hindi na kailangang sabihin pa ang talento ni Mateo. Matagal na siyang sinasang-ayunan ng magtutroso. Hindi lang din ganoon kadaling makamit ang 3 drum beats na ito. Malamig na sinabi ng magtutroso, huwag kang mag-alala. Sa talento ni Mateo, kahit hindi siya marunong tumugtog ng 7 drum beats, ang 3 drum beats ay hindi problema. Natatawang tumawa ng pabiro ang elder na nagbibigay ng kasanayan sa Tianzhou Peak at sinabing, masyado ka ring kumpiyansa sa batang ito. Sa loob ng maraming taon, walang kahit isang disipulo ang nakakapagtugtog ng 3 kumpas ng tambol. Tumawa ang magtutroso at sinabing, iba si Mateo sa kanila. Tama na ang kalokohan, buksan mo na ang 7 Stars Valley. Sa sandaling pinakawalan ng 9 na dakilang True God powerhouses ang kanilang mga aura, ang pressure na iyon ang nagpaputla sa kutis ni Mateo. Masyadong makapangyarihan ang True God Realm. 9 na sinag ng liwanag ang sumikat mula sa ilalim pataas at direktang tumama sa 9 na dulo. Ugong. Unti-unting bumukas ang mga limitasyon ng 7 Stars Valley sa ilalim ng 9 na sinag ng liwanag na ito. Tiningnan ni Mateo ang figure ng magtutroso, ang mga matang puno ng pasasalamat. Medyo lumihis sa kanyang inaasahan ang pangyayari sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa mga salita ng magtutroso, mamamatay talaga siya ng napakasama sa pagkakataong ito. Huminga ng malalim si Mateo at dahan-daang naglakad papasok sa 7 Stars Valley. Kasunod din niya ang 9 na mahuhusay na elder na nagbibigay ng kasanayan. Pagpasok sa 7 Stars Valley, isang napakalakas at malamig na hangin ang bumalot. Nagulat si Mateo at muntik nang mawala ng malay. Nang mapunta ang eksenang ito sa paningin ng ilang matatandang nagbibigay ng kasanayan, natural lamang na mas lalo silang nakaramdam ng paghamak. Hey! Isang disipulo ng outer sect na pumalo sa Big Dipper 7 Stars Drum, ito talaga ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng sect. Kung pag-uusapan ang labis na pagpapahalaga sa sariling kakayahan, susuko ang upuang ito sa batang ito. Tumingin si Hamilton kay Mateo at sinabi ng may mapangutyang tingin. Ang layunin ni Mateo ay ang pagtugtog ng tambol. Ito ay para patayin si Bryson. Sa 9 na elder na ito na mahusay sa pagbibigay ng kasanayan, ang makita si Mateo ang siyang pinakanainis sa kanya. Bagamat kahanga-hanga ang talento ni Mateo, hindi na siya makapaghintay na mabigla ng husto si Mateo sa Big Dipper 7 Stars Drum ngayon din. Malamig na sinabi ng magtutroso, Hamilton, alam kong sakam ka kay Mateo ngayon. Hey, kayong lahat? Itong mga taong nagmula sa malalaking sekta, lahat ay minamaliit ang mga nagmula sa maliliit na sekta, lahat ay minamaliit ang aking Tianjing Peak. Pero hindi ninyo alam, ang mga tunay na henyo ay may posibilidad na magmula sa maliliit na sekta. Katulad ko.
Noon, pinutol ko ang mga tinatawag na mapagmataas na anak ng langit na nalilito at nalilito gamit ang isang palakol. Ganoon ang ginagawa ko ngayon. Samantalang ngayon, ginamit din ni Mateo ang kanyang lakas para pagsisihan ninyong lahat ang inyong mga ginawa noon. Namutla ang mukha ng 8 iba pang matatandang mahusay na nagtuturo ng kasanayan dahil sa mga salita ni Magtutroso. Ang mamumutol ng kahoy noon ay isang ang alamat ng Shadow Moon Sect. Nagmula siya sa isang hindi kilalang maliit na sekta, may dalang palakol, at nilusob ang mga tinatawag na mapagmataas na anak ng langit noon. Kalaunan, ang Magtutroso ay kapareho ni Mateo, na iniipit palabas patungo sa Tianying Peak. Pero wala siyang reklamo tungkol sa kahit ano, dala-dala ang palakol at putol na kahoy araw-araw. Pagpuputol araw-araw, pagpuputol taon-taon. Pinagtawanan siya ng Diyos na nakakaalam kung gaano karaming tao, itinakwil ng hindi ko alam kung ilan. Hanggang sa isang araw, isang malakas na aura ang sumiklab sa abot tanaw. Siya, ang Magtutroso, ay nakalusot patungo sa tunay na Diyos. 1812. Sa itaas ng kalangitan, 7 napakalaking tambol ang umalangaw-ngaw sa ibabaw ng mga ulap, bahagyang napapansin. May mga magagandang ulap na nakaugnay sa pagitan ng mga tambol na nagpapakita ng isang napakalaking hugis sandok. Ito ay eksaktong hugis ng Big Dipper 7 Stars Drum. 7 malalaking tambol ang nagsama-sama. Ang lakas ng aurang iyon ay nagpanginig kay Mateo sa takot. Ang Jedi-Light Drum na tinutugtog noong papasok sa sect kumpara ngayon ay sadyang namutla kung ikukumpara. May kutob si Mateo na kung ang husay ng isang tao ay nasa pinakamataas na antas, ang lakas ng 7 tambol na sabay na tumutugtog ay maaaring magpababa ng isang sub-peak sa lupa. Ito rin ang unang pagkakataon na nakakita si Mateo ng isang uri ng ataking Empyrean Spirit Treasure. Lihim din siyang namangha dahil sa kapangyarihan ng Big Dipper 7 Stars Drum. Kahit na ang World Suppressing Steel o ang Soul Suppressing Pearl, pareho silang napakabanayad. Ngunit ang Big Dipper 7 Stars Drum na ito ay puno ng nakakasakit na aura, na nagpapabilis sa tibok ng puso ng mga tao dahil sa pagkabalisa at takot. Natatakot ka naman, di ba, bata? Pero, bukas na ang 7 Stars Valley. Wala ka ng gamot na pwedeng kainin, sabi ng elder na nagbibigay ng kasanayan sa Tianzo Peak ng may malamig na ngiti. Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, walang salitang pagsisisi, sa diksyonaryo ko. Tumalon si Mateo at lumipad patungo sa Big Dipper 7 Stars Drum. Pagdating sa harap nito, pakiramdam ni Mateo ay parang nasa loob siya ng isang vortex ng mga batas. Ang kapangyarihan ng mga batas mula sa lahat ng direksyon ay sumasalakay sa kanya. Sandaling tila napunta si Mateo sa isang magulong agos at hindi man lang niya mapatatag ang kanyang pangangatawan. Nanghihina na siya sa kanyang mga paa. Haha, walang alam ang batang yan at naglakas loob pa siyang haminin ang Big Dipper 7 Stars Drum. Woodcutter, sa tingin ko ay malaki ang natamong talo mo ngayon. Sabi ng isang matanda habang tumatawa nang makita ang pagkabalisa ni Mateo. Sumanghal ng malamig ang Magtutroso ngunit hindi tumanggi. Kung nasa ganitong kalagayan si Mateo, malamang na mahirap talagang tapusin ang 3 kumpas ng tambol. Bahagya rin siyang nag-aalala. Ngunit sa oras na ito, isang malalim na aura sa katawan ni Mateo ang unti-unting kumalat. Sa sandaling lumitaw ang aura na ito, agad na kumalma ang marahas at magulong agos na iyon. Agad ding naging matatag ang figure ni Mateo. Nang makita ng grupo ng mga elder ang eksenang ito, lahat sila ay may kakaibang ekspresyon, halatang gulat na gulat. Kahit gaano pa kataas ang talento ng isang tao, kung walang katumbas na lakas, wala rin itong saysay. Halimbawa, ang isang martial artist sa Heaven Glimpse Realm ay talagang may talento at may posibilidad pang maabot ang True God Realm sa hinaharap. Ngunit kung wala ang suporta ng lakas, kapag nakaharap ang Big Dipper 7 Stars Drum, ito ay lubhang mapanganib. Ang mga elder na ito na nagbibigay kakayahang magturo ay dati nang tumutugtog ng Big Dipper 7 Stars Drum at lubos na batid ang lakas nito. Malinaw na hindi nila inaasahan na si Mateo ay mabilis na makakasanayan ito. Gayunpaman, ang susunod na hakbang ni Mateo ay nagbigay sa kanila ng mas matinding takot na sila ay namutla. Nakita ko lang si Mateo na hinulma ang kanyang mga daliri na parang espada at direktang itinuro ang Jedi-Light Drum. Dong! Tinugtog ang Jedi-Light Drum nang walang anumang hadlang. Niyanig ng tunog ng tambol ang kalangitan, agad na kumalat sa buong 7 Stars Valley.
Gayunpaman, hindi tumigil si Mateo kahit kaunti. Muling itinuro niya ang isang daliri. Dong! Tinunog din ang pangalawang sun opening drum. Dong! Itinuro ni Mateo ang isang daliri, at tumunog ang jade scale drum. Tatlong sunod-sunod na tunog ng tambol ang nagpabago sa mga mukha ng lahat ng mga elder na nagbibigay ng kasanayan. Paano nagawa ito ng batang ito? Kahit ako pa, imposible ring gawin ito ng kasing dali niya. 3 beses ko lang nagawang tumugtog ng tambol ang matandang lalaking ito noon, pero halos hindi ko lang ito nagawa matapos mabaygo ng ilang dosenang beses. Nagawa niya ito sa unang pagsubok. Nang makita ng magtutroso ang gulat na ekspresyon ng lahat, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas at sinabing, sabi ng iyong ama, iba si Mateo sa iba. Paano, nagulat ka ba? Haha! Ang magtroso ay palaging isang taong hindi marunong makisama at hindi nakakasundo ang ibang matatandang nagtuturo ng kasanayan. Ngayon, nang makita silang nanlalambot, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na kasiyahan. Sa mismong oras na ito, itinuro ni Mateo ang pang-apat na daliri. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nagtagumpay. Nakita ko lang ang mabilis na pagtalsik ng dugo sa bibig niya, isang figurang lumilipad paatras, na sugatan na ng Heavenly Authority drum. Nagbago ang mukha ng magtutroso, direktang nagpakawala ng isang daloy ng mga kapangyarihang pandaigdig, na huli si Mateo. Nang makita ng ibang mga elder ang eksenang ito, palihim na napabuntong hininga ang bawat isa sa kanila. Ngayon lang, pinamangha ni Mateo ang mundo gamit ang isang napakagandang gawa na talagang nagbigay sa kanila ng malaking takot. Ang pangunahing dahilan ay dahil masyadong casual ang pagpalo ni Mateo ng tambol. Para bang ang mga tambol na ito ay parang mga laruan ni Mateo. Doon sa sandaling iyon, akala nila ay kaya talaga ni Mateo na patugtugin ang 7 tambol. Hanggang sa nasugatan si Mateo ay saka lang nila napagtanto na hindi pala ganoon kadali ang pagtugtog ng tambol para kay Mateo. Bagamat ang mga elder na ito na nagbibigay ng kasanayan ay mas mataas kaysa sa karamihan, ang kanilang lakas ay hindi alam kung ilang beses na mas malakas kaysa kay Mateo, hindi pa rin sila nakatakas sa hangganan ng mga tao at mayroon pa ring 7 emosyon at 6 na pagnanasa. Dati silang lahat ay mga walang kapantay na henyo, at kasalukuyang mga nangungunang eksperto. Hindi lahat ay kayang patunogin ang Big Dipper 7 Stars drum, lahat sila ay panatag na panatag sa kanilang mga puso. Ngunit ngayon, may gustong basagin ang balanseng ito at mangibabaw sa kanila, hindi nila ito lubos na matanggap sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Medyo nag-aalalang tanong ng magtutroso, ayos ka lang ba, Mateo? Umiling si Mateo at sinabing, mukhang minamaliit ko ang Big Dipper 7 Stars drum. Hey, karapat-dapat ngang maging isang kayamanan ng Empyrean Spirit, sapat na ang lakas. Natuklasan ni Mateo na ang 7 tambol na ito ay hindi naman talaga magkakahiwalay, ang kakayahang tumugtog ng isa ay nangangahulugan din ng kakayahang tumugtog ng susunod. Nang patunugin ni Mateo ang sun opening drum, natuklasan niya na ang Great Dao Aura na nagmumula rito ay lumakas ng mahigit 10 beses kaysa dati. Habang ang Jade Scale drum ay mahigit 10 beses na mas malakas kaysa sa sun opening drum. Nangangahulugan din ito na noong pinatunog ni Mateo ang Jade Scale drum, ang counter-shock force ay 100 beses ng mas malakas kaysa sa Jade Elite drum. Ang pang-apat na Heavenly Authority drum na iyon ay 1,000 beses. Bukod dito, ang kapangyarihan ng Jade Elite drum na ito ay lubos na nakakapangilabot. Ang nakakatakot na pagtaas na ito ay hindi talaga kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Pinilit ng magtutroso at sinabing, mukhang naramdaman mo rin. Ang Big Dipper 7 Stars drum ay isang kabuuan, habang dumarami ang tambol mo, mas lumalakas ito, at mas lumalaki rin ang amplitude. Kapag naabot mo na ang huling Heavenly Pivot drum, ang backlash force na iyon ay hindi kayang isipin ng karaniwang tao. Mateo, huwag mong ipilit. Napatunayan mo na ang iyong talento ngayon. Kahit umatras ka, walang sino man ang hahamakin sa iyo. Optimistiko siya sa kinabukasan ni Mateo ngunit hindi maganda ang inaasahan niya na matutugtugan ni Mateo ang Big Dipper 7 Stars drum. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi kayang gawin ng lakas ng tao. Marahil ay magagawa talaga ito ni Mateo sa hinaharap, ngunit sa ngayon, tiyak na hindi niya magagawa. Nahirapang bumangon si Mateo at umiling habang sinasabing, gaano man kahirap patunugin ang tambol na ito, tutugtugin ko rin ito ngayon.
Pagkatapos magsalita, tumalon siya at muling umakyat sa langit. Pagkatapos maghanda ng ilang sandali, muling umatake si Mateo. Dong! 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 Pagkatapos ng 3 tambol, muling natamba si Mateo. Pero hindi siya nasaraan ng loob. Pagkatapos ng ilang panahon ng pag-a-adjust, muli siyang kumilos. Sinusubukan, nabigo. Sinusubukang muli, nabigong muli. Banlawan at ulitin. Hindi naantig ang mga matatanda sa katigasan ng ulo ni Mateo. Sa kabaligtaran, mas lalo pa nilang kinutya ang labis na pagpapahalaga ni Mateo sa kanyang kakayahan. Malakas din ang pisikal na katawan ng batang ito. Kung iba pa iyon, matagal na sana silang namatay ng ilang beses. Hey! May mga bagay na hindi magagawa kung umaasa lang sa pagsisikap. Pabaya at bulag na hanggal, talagang nagsasayang ng oras. Mabuti pat ikamatay niya ang pagkagulat. Ang batang ito ay may lakas na kasing lakas ng 3 tambol, ang hindi pa rin pagtanggap ay pagsasayang din ng oras. Dong! 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 Nawala na ang boses ng matandang iyon nang tumunog ang pang-4 at 5 sunod-sunod na kumpas ng tambol pagkatapos ng ilang dosena magtatangka. 1813. Sa sopa, hirap na iminulat ni Bryson ang kanyang mga mata. Bahagyang may bahid ng pananabik ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi ako namatay. Hahaha, hindi ako namatay. Ang pakiramdam ng hindi mabilang na mga piraso na tumatago sa katawan ay malinaw pa rin sa kanyang isipan hanggang ngayon. Sa mga sandaling iyon, akala niya ay siguradong patay na siya. Maliban na lang, hindi niya inaasahan na siya ay talagang naligtas. Sa tabi niya, seryosong sinabi ni Elder Tao, "Relax ka lang, si Elder Hamilton mismo ang aalis ngayon, walang makakapatay sa iyo." Isang bahid ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Bryson. Para sa kanyang kapakanan, isang elder na nagbibigay ng kasanayan ang personal na kumilos. Ipinakita nito na napakataas pa rin ang kanyang katayuan sa paningin at puso ng matandang nagbibigay kakayahan. Karaniwang parang anino ang mga elder na nagbibigay ng kasanayan at umaalis. Lahat sila, ang mga disipulong ito, ay hindi makausap ang mga ito at hindi rin nila alam kung ano ang intensyon ng pangunahing tuktok. Karaniwang inaasikaso ni Elder Tao, ang elder na ito sa antihall, ang lahat ng bagay na ito. Mayroon talagang ganoon. Kapag lumaganap ang atensyon ng publiko tungkol sa bagay na ito, gusto kong pasalamatan si Elder Hamilton. Iniisip ko kung swertehin kaya ako, nasa sabik na sabi ni Bryson. Bahagyang malungkot ang ekspresyon ni Elder Tao habang sinasabi niya, mas mabuting huwag kang maging masaya ng maaga. Ngayon, ang mukha ng ating heavenly bodpick ay tuluyang nawala. Lahat ng ito ay sanhi ng lahi ng soaring flower. Ang pagkilos ni Elder Hamilton upang iligtas ka ay napilitan lamang laban sa kanyang kalooban. Sa hinaharap, kailangan mong magsikap na linangin at makuha muli ang mukha ng ating heavenly bodpick. Ang kanyang matandang sarili ay natural na magiging masaya. Sa sandaling marinig ni Bryson ang sinabi niya, agad na naglaho ang kanyang pananabik kanina. Mateo, ang bastos na yan, hindi namatay. Tanong ni Bryson nang may mapanglo na tingin. Mamatay. Hey. Hindi pa tapos ang usapin mo. Tumawa si Elder Tao habang sinasabi ito ng may sarkastikong mukha. Nagulat si Bryson nang marinig iyon at sinabing, hindi pa tapos. Ikinwento ni Elder Yao ang nangyari kay Mateo habang pinapalo ang Big Dipper 7 Stars drum, at hindi napigilan ni Bryson na humagalpak ng tawa nang marinig niya ito. Haha, ang henyo rin talaga ng batang ito, para maisip pa niyang gamitin ang paraang ito para patayin ako. Inaamin kong napakataas ng talento niya, pero kahit gaano pa kataas, isa rin siyang Divine Lord Realm, kaya niyang patunugin ang Big Dipper 7 Stars drum. Nang marinig ni Bryson ang mga kalokohan ni Mateo, baka sa kanyang mukha ang paghamak. Paano kaya magagawa ng isang tao ang ganitong bagay? Tumawa si Elder Tao at sinabing, isa rin itong batang matigas ang ulo na mola na hindi kayang hilahin pabalik ng 8 kabayo. Hindi mo alam, pero ang tingin ng lahat sa kanya noon ay parang pagtingin sa isang tanga. Ayaw na ayaw din ni Elder Tao kay Mateo, ang napakatigas na lalaking ito. Nagpalitan sila ng tingin ni Bryson at parehong nagsimulang tumawa ng malakas. Dong! Bigla na lang, isang malakas na tugtog ng tambol ang umalangaw sa buong ulap.
Kasalukuyang tumatawa sina Elder Tao at Bryson. Nang marinig nila ang tunog ng tambol na ito, biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Lalo na si Bryson, hindi maitago ang takot sa kanyang mga mata kahit anong mangyari. Elder Tao, ano? Ano? Ang tunog ng tambol na ito. Sa boses ni Bryson ay may panginginig na hindi maitago. Ang ekspresyon ni Elder Tao ay napakapangit din. Ang kanyang mga titig ay nagpapakita ng gulat at sinabi niya, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang tumugtog ng tambol sa Shadow Moon Sect, ngunit may narinig akong isang taong kayang magpadala ng tunog ng tambol mula sa Seven Stars Valley. Mas mababa ang karanasan at kaalaman ni Bryson kaysa kay Elder Tao. Pagkarinig sa mga salita ni Elder Tao, agad siyang namutla. Kung gayon siya, ay hindi. Nangalay ang bibig at lalamunan ni Bryson. Hindi niya makita ang mayabang na itsura niya ngayon. Dong! Hindi pa humihina ang boses niya nang umalangaw-ngaw ang isa na namang nakakayanig na tunog ng tambol. Mas malakas pa ang tunog na ito kaysa sa nauna. Kasabay nito, nagulat ang buong Shadow Moon Sect. Ito pa rin ang unang beses na nakarinig sila ng ganito kalakas na tunog ng tambol sa labas ng Seven Stars Valley. Ang tunog ng tambol na ito ay parang mahinang kulog sa langit na parabang ito ay ang matinding dagandong ng langit. Malinaw na naririnig ang tunog nito sa bawat sulok ng Shadow Moon Sect. Lahat ng nasa pangunahing tuktok, ang 9 na malalaking sub-peak, ang ilang daang naligaw na tuktok, kabilang ang bawat pulgada ng mundo ng Shadow Moon Mountain Range, ay naririnig ang tunog ng tambol na ito. Dahan-dahang lumabas ng mga pasilyo ang mga tao, lumabas ng mga tirahan, habang ang mga tingin ay nakatingin sa direksyon ng Seven Stars Valley. Bilang mga disipulo ng Shadow Moon Sect, natural lang na alam nila ang ibig sabihin ng tunog ng tambol na ito. Ang inaalala lang nila ay kung ilang beses maririnig ang tunog ng tambol na ito. Sa sandaling ito, ang bawat isa sa kanilang banal na diwa ay nag-aalab, at patuloy na dumadagandong kasabay ng tibok ng tambol na ito. Tila na-activate ng tibok ng tambol na ito ang kanilang mga bloodline. Medyo maraming tao ang nagsimulang sumingit sa gitna ng tunog ng tambol na ito. Dong! Tumunog ang ikatlong kumpas ng tambol, hindi maitago ng ekspresyon sa mukha ni Queenie ang kaaya-ayang pagkagulat at pag-idolo. Senior Apprentice Sister, matagal ko nang sinabi sa iyo na hindi mapipigilan ang kanyang talam. Pero hindi ka naniwala. Hindi lumingon si Queenie, alam niyang nakasunod na sa kanya si Allen. Ang tingin ni Allen ay nagpakita ng isang napakakomplikadong tingin. Sa wakas, bumantong hininga siya at sinabing, hay nako, kung pupunta siya sa Bamboo Grove Martial Conclave, siya ang magiging numero 1 kaaway mo. Ang mukha ni Queenie ay nagpakita ng labis na ginhawa habang nakangiti at sinabing, ano na naman? Sa buhay na ito, ang mga kwerdas ng aking sitara ay ginagalaw niya. Walang tigil ang pagkislap ng tingin ni Allen. Sa wakas, tumalikod pa rin siya at umalis. Habang naglalakad ng ilang hakbang, marahang sinabi niya, ulol na bata, masusuklian ba talaga ang pagmamahal mo? Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod na siya at umalis. Dong! Walang kagulat-gulat na tumunog ang pang-apat na tunog ng tambol. Sa loob ng isang kawalan sa pangunahing tuktok, dahan-daang iminulat ng isang matandang lalaki ang dalawang mata, ang kanyang mga titig ay walang kapantay ang lalim. Hindi ko inaasahan na sa mundong ito, mayroon palang isang taong kayang tumugtog ng Big Dipper 7 Stars drum. Dong! Dong! Tumunog ang pang-5 at pang-6 na tunog ng tambol. Sa loob ng Seven Stars Valley, ang 9 na mahuhusay na elder na nagbibigay ng kasanayan ay labis na nagulat sa eksenang ito, at ang kanilang nag-aalab na emosyon ay hindi makahinga ng matagal. Sila ang pinakamalapit sa Big Dipper 7 Stars drum, ang dagok ng mga tambol na ito, sila ang pinakamalakas na nakaramdam. Ang sunod-sunod na alon ng Great Daw Aura ay nagparamdam sa kanila na parang bumaba ang Heavenly Daw. Hindi kayang ilarawan ng mga salita ang gulat na iyon. Ito. Ang tunay na kapangyarihan ng Big Dipper 7 Stars drum. Hindi ko talaga maisip kung gaano kaitikot ang magiging lakas ng pag-atake kapag ang isang True God Realm ay tumunog ng ganito kalakas. Paano ba naman? Nagawa ito ng batang ito. Inilabas niya ang lahat ng kapangyarihan ng Great Daw sa loob ng Big Dipper 7 Stars drum. Ganoon ito na-trigger ang buong resonansya ng Shadow Moon Sect. Pagkatapos lumabas sa pagkakataong ito, ang matandang ito ay mag-iisa na.
Ang tunog ng tambol na ito ay nagbibigay liwanag sa mga naliligaw ng liwanag. Tila may mahiwagang kapangyarihan ang tunog ng tambol na ito, na nagpaparamdam sa kanilang buong pagkatao na parang muling ipinanganak. Ang pagkabigla ng magtutroso ay hindi nabawasan kahit kaunti kumpara sa iba. Tiningnan niya bikurang bahagi ni Mateo, pakiramdam niya ay napakataas at napakalaki nito. Alam niyang napakalakas ng talento ni Mateo, at napakalawak ng potensyal nito. Pero hindi niya inakalang ganito pala kalakas si Mateo. Malakas hanggang sa puntong medyo natakot siya. Ang Big Dipper 7 Stars drum na hindi pa tumutunog sa Shadow Moon Sect ay umalangaw-ngaw sa itaas ng Shadow Moon Sect sa sandaling ito. Nawala ang unang tunog ng tambol matapos lumitaw ang mga tunog ng tambol sa likuran. Ang pangalawa ay katulad din nito. Sa sandaling ito, 6 na tunog ng tambol ang malinaw na maririnig at mapag-iba. Dong! Sa wakas, tumunog na ang huling tunog ng tambol. Nagsimulang manginig ang buong Shadow Moon Sect. 7 tunog ng tambol na parang 7 kulog patuloy na umalangaw-ngaw sa kalangitan sa itaas ng Shadow Moon Sect. Hindi lamang walang senyales ng paglaho, kundi mayroon ding takbo ng paglakas ng paglakas. Lahat ay nakikinig ng mabuti, lahat ay ginagamit ang kanilang mga puso upang makaramdam, at lahat ay inilalaan ang kanilang buong atensyon sa pag-unawa nito. Ang tugtog ng tambol na ito ay kakaiba. 1814. Ang kutis ni Bryson ay mapatla at ang buong katawan ay nakahiga roon. Ang kanyang mga titig ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Ang tunog na ito ng tambol para sa iba ay walang katapusang pakinabang. Pero para sa kanya, iyon na ang huling hatol ng kamatayan. Elder Tao, ay iligtas mo ako. Hinailan ni Bryson ang braso ni Elder Tao nang may ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Ngayon lang, lahat ay naghihintay pa rin na makitang magmukhang tanga si Mateo. Walang sino man ang seryoso sa obsesyon ni Mateo. Sino ang mag-aakala na sa isang kisap mata, ang tibok ng tambol ng Big Dipper 7 Stars ay umalangaw-ngaw sa kalangitan sa itaas ng Shadow Moon Sect. Si Elder Tao ay nasa gitna pa rin ng pagkabigla at hindi siya nakabalik sa kanyang katinoan ng matagal. Paulit-ulit na nanginginig si Bryson bago siya biglang bumalik sa realidad. Anong sabi mo? Tanong ni Elder Tao na parang nagising mula sa isang panaginip. Lumuhad si Bryson sa harap ni Elder Tao at sumigaw, iligtas mo ako. Elder Tao, ayoko pang mamatay. Nang tumunog ang ika-7 kumpas ng tambol, nangilabot ang buong pagkatao niya. Isa lang ang nasa isip niya ngayon, ang patuloy na mabuhay. Biglang sumama ang mukha ni Elder Tao at sinipa niya si Bryson sa lupa at sinabi sa malamig na boses, "Hanggal ka, anong klaseng pag-iral ang pinukaw mo?" Namuo ang mga luha ni Bryson habang umiiyak na sinasabi, "Ako. Paano ko nalaman na? Kaya niya palang tumugtog ng Big Dipper 7 Stars drum." Sa kasalukuyan, pinagsisihan niya ito hanggang sa maging berde ang kanyang mga bituka. Kung matagal na niyang alam na ganito ang mangyayari, hindi sana siya lalabas at itataas ang kanyang ulo kahit nabugbugin hanggang mamatay noon. Hindi lang siya, si Bryson, ang mga nakipag-away kay Mateo, kundi pati na rin ang lahing Cloudsword at lahing Immortal Abode. Pero, siya lang ang ibon na nanguna, at ilang beses niyang gustong patayin si Mateo. Lalo na ang unang pagtambang, halos mapatay nito si Mateo. At ito rin ang lubos na nagpagalit kay Mateo. Natural lang na hindi inisip ni Bryson na may magagawa si Mateo sa kanya. Isa lamang siyang simpleng Sixth Firmament Divine Lord, kahit na isang henyo, na alam kung gaano katagal bago siya lumaki. Pero paano niya naisip na 200 taon lang ang ginamit ni Mateo at may lakas siyang patayin? Ang mas nakakapangilabot pa ay kahit na gumawa ng hakbang si Hamilton, matigas pa rin ang ulo ni Mateo na patugtugin ang Big Dipper 7 Stars drum. Bilang resulta, nagtagumpay siya. Nagtagumpay talaga siya. Paanong naroon pa rin ang mapagmahal na itsura ng kasalukuyang Elder Tao? Baka sa mukha niya ang galit. Itinuro niya ang ilong ni Bryson at nagmura, "Baboy ka. Nagdulot ka ng napakalaking libayatan para sa buong lahi ng Soaring Flower. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagtunog nitong Big Dipper 7 Stars drum? Ibig sabihin, siya ang numero 1 henyo ng Shadow Moon Sect mula pa noong unang panahon. Nangangahulugan ito na malalampasan niya ang lahat sa hinaharap. Ang pagnanais na patayin ka ay isang casual na pagsasabi lamang ng isang salita.
Sa oras na ito, sino ang maglalakas loob na protektahan ka? Sino ang maglalakas loob na protektahan ka? Ang kasalukuyang mentalidad ni Elder Tao ay ibang-iba na kumpara dati. Dati, biro lang ang tingin niya sa katigasan ng ulo ni Mateo at naghintay na lang para mapanood ang palabas. Pero ngayon, napatunayan na ni Mateo ang kanyang nakakatakot na talento. Katumbas ito ng pagpukaw sa isang napakalakas na kalaban para sa lahi ng Soaring Flower. Ang lahi ng Soaring Flower ay malamang na masugpo sa sekta dahil dito sa hinaharap. Ang sitwasyon ng tatlong lahi sa isang tripartite balance of forces ay malapit ng maputol. Sa simula, ang isang queenie na nagmumula sa lahing Immortal Abode ay naglagay na ng malaking presyon sa lahing Soaring Flower. Ngayon, maayos naman ang mga bagay-bagay, sunod-sunod ang mga sakuna. Bumagsak si Bryson sa lupa kasabay ng isang malakas na kalabog, tila naubos ang buong katawan niya. Binigyan siya ni Elder Tao ng nakakaawang tingin. Biglang humupa ang kanyang tono at malamig niyang sinabi, "Relax ka lang, napakalakas ng tukso na patugtugin ang Big Dipper 7 Stars drum." May utang na loob sa kanya ang buong sekta mula sa itaas hanggang sa ibaba. Gamit ang napakalaking pabor na iyon para pumatay ng mga tao, naniniwala akong hindi magiging ganoon katanga ang batang iyon. Pagkatapos ng 7 katok ng tambol, hindi ito agad nawala. Umalangaw-ngaw ang tunog sa kalangitan ng Shadow Moon Sect, at nagpatuloy pa. Halos lahat ng mga disipulo ng Shadow Moon Sect ay pumasok sa mga cultivation state sa ilalim ng tunog ng tambol na ito. Ang dakilang daw na taglay ng tunog ng tambol na ito ay bumuo sa pamamaraan ng paglilinang na iyon at lubos na nakatulong sa kanila. Dapat malaman ng isa, itinatag na ng Shadow Moon Sect ang sekta ng walang ideya kung ilang 10,000 taon na ang nakalilipas. Ito ang unang pagkakataon na tinugtog ang Big Dipper 7 Stars drum. Nadaanan ko na ang nayong ito at wala nang ganoong tindahan. Maging ang siyam na dakilang elder na nagbibigay ng kasanayan ay pumasok din sa isang estado ng pag-unawa sa oras na ito. Ang Big Dipper 7 Stars drum ay isang kayamanan ng mga espiritu ng Empyrean. Ang dakilang daw na nakapaloob dito ay masasabing isang sukdulang kayamanan para sa kanila. Sa halip, tila medyo naiinip si Mateo sa oras na ito. Basang-basa na ng pawis ang buong katawan niya. Hindi ganoon kadali ang pagtugtog ng tambol. Kahit ang isang True God Powerhouse ay may kayamanan ng mga espiritong Empyrean, hindi ito matatalo. Kung hindi dahil kay Mateo na may hawak ng Lesser Heavenspan Mountain, tiyak na hindi niya ito kayang bigkasan. Gayunpaman, nagsikap pa rin si Mateo ng husto bago tinugtog ang Big Dipper 7 Stars drum. Pagkatapos makabawi ng ilang sandali, medyo nakaramdam ng pagkabagot si Mateo. Naisip niya na sa ngayon, dahil ang buong Shadow Moon Sect ay nasa gitna ng pag-unawa, imposibleng may lumapit at kilalanin siya. Kung tungkol naman kay Bryson, hindi siya nag-aalala. Alam niya na sa ilalim ng sitwasyong ito ngayon, gaano man katanga ang mga tao ng angkan ng Soaring Flower, hindi na rin sila maglalakas loob na pakawalan si Bryson. Kaya naman, agad siyang nagsimulang mag-cultivate. Umalangaw-ngaw ang tibok ng tambol na ito sa loob ng isang buong buwan. Sa loob ng isang buwang ito, ang Shadow Moon Sect ay nasa matinding kagalakan mula simula hanggang katapusan. Medyo maraming tao ang direktang nakalusot sa mga kaharian matapos marinig ang tunog ng tambol. Sa wakas, unti-unting nawala ang tunog ng tambol. Nagising din mula sa pagmumuni-muni ang mga matatandang nagturo ng kasanayan. Iba na talaga ang tingin nila kay Mateo. Alam nila na ang buong Shadow Moon Sect mula sa itaas hanggang sa ibaba ay may malaking utang na loob kay Mateo. Ang biyayang ito ay dahil sa mga turo ng ninuno. Napakalaki ng kahalagahan ng tugtog ng tambol na ito para sa Shadow Moon Sect. Biglang naging makahulugan ang tingin ni Hamilton, at napasigaw siya sa gulat, "Mang Kahoy, naliwanagan ka na naman." Nang marinig ito ng lahat sila ay tumingin sa magtotroso, bawat isa sa kanila ay namutla sa takot. Mas malakas ang aura ng magtotroso kumpara noong isang buwan. Malinaw na ang mga benepisyong nakuha niya mula sa tunog ng tambol na ito ay higit pa sa iba. Kailangang malaman ng isa na kapag naabot na nila ang kanilang hangganan, kahit kaunting pag-unlad ay napakahirap makamit. Tumawa ng malakas ang karpintero at sinabing, "Napakagandang pagkakataon, paano ito basta-basta napapabayaan ng iyong ama?" Kung ikukumpara ang talento, ang iyong ama ay hindi kasing talentado ni Mateo.
Pero kung ikukumpara sa iilan sa inyo, higit pa ito sa sapat. Nang marinig ng iilang tao ang mayabang na salita ng magtutroso, bawat isa sa kanila ay naging itim na parang ilalim ng palayok. Sa oras na ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na daw robe ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan. Nang makita ang pagdating, agad na inayos ng siyam na matatandang mahusay na nagtuturo ng kasanayan ang kanilang mga damit at lumapit upang salubungin. Nagbibigay pugay kay Sectmaster. Sabay-sabay na sabi ng siyam na tao. Dahan-daang tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabing, "Man, ang ilan sa inyo ay nagsikap ng husto." Dali-daling sinabi ng siyam na tao, "Huwag kang maglakas loob." Hindi lumingon ang tingin ng lalaking nasa katanghaliang gulang sa siyam na tao at tumingin sa Mateo sa malayo. Yumuko rin si Mateo at magalang na nagsabi, nagbibigay galang si Mateo sa Sectmaster. Ramdam ni Mateo na ang aura ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay mas hindi maarak kaysa sa siyam na matatandang mahusay na nagbibigay ng kasanayan. Tila napakalalim ng pundasyon ng Shadow Moon Sect na ito. Bahagyang ngumiti ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabing, "Simula nang maitatag ang aking Shadow Moon Sect, hindi ko masabi kung gaano karaming tao ang gustong tumugtog ng Big Dipper 7 Stars Drum, ngunit wala pang nagtagumpay noon. Hindi ko talaga inaasahan na isang batang Divine Lord Realm ang tutugtog nito." Si Mateo, ang huling utos ng ninuno, ay hindi namin kayang suwayan. Ngayon, maaari mo nang sabihin ang iyong kahilingan. Siyempre, kung hindi mo pa ito naiisip, maaari mo nang sabihin muli mamaya. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Hindi na kailangan, matagal ko nang pinag-isipan yan." Wala nang ibang hiling si Mateo at ang gusto lang niya ay patayin si Bryson. 1815. Natigilan ang Sectmaster sa mga sinabi ni Mateo. Ang siyam na iba pa ay gumamit ng mga matang parang nakatingin sa isang tanga para tingnan si Mateo. Ang tigas talaga ng ulo ng lalaking ito. "Mateo, alam mo ba ang ibig sabihin ng tunog nitong Big Dipper 7 Stars Drum? Ang buong sekta mula ulo hanggang paa, kahit anong cultivation method, martial technique, medicinal pill ang gusto mo, kahit gusto mo pang personal na kumilos ang Sectmaster na ito, hindi iyon problema. Hanggat kaya itong gawin ng sect, hindi tatanggi ang Sectmaster na ito." Inisip ng Sectmaster na hindi alam ni Mateo ang ibig sabihin ng tunog ng Big Dipper 7 Stars Drum at sadyang ipinaalala nito kay Mateo. Ang siyam na elder na mahusay sa pagbibigay ng kasanayan ay tumingin din kay Mateo. Pakiramdam nila ay sapat na ang detalye ng paliwanag ng Sectmaster. Pakiramdam nila ay hindi gagamit si Mateo ng ganito kalaking pabor para gawin ang ganitong kalokohan. Gayunpaman, matatag na sinabi ni Mateo, "Salamat, Sectmaster, sa paalala." Isa lang ang kahilingan ni Mateo. Iyon ay ang kitilin ng buhay ni Bryson. Kumunat ang noo ng Sectmaster at tumingin kay Hamilton. Naunawaan ni Hamilton ang ibig sabihin ng Sectmaster. Napakapangit din ng ekspresyon niya at maikli niyang ikinwento ang alitan sa pagitan ni Mateo at Bryson. Matapos makinig ang Sectmaster, hindi niya napigil ang manahimik. Hindi rin nagmamadali si Mateo, tahimik na naghihintay sa sagot ng Sectmaster. Maya-maya, dahan-daang ibinuka ng Sectmaster ang kanyang bibig at sinabing, "Mateo, bakit hindi? Pag-isipan mo itong muli. Isa itong pagkakataon na hindi inaasahan para sa iyo. Ang isang maliit na Bryson ay isa lamang dumadaan sa iyong landas patungo sa kadakilaan. Kung gagamitin mo ang isang malaking pabor para ipalit sa kanyang buhay, hindi sulit iyon." Pagkatapos magsalita, mahinahong tiningnan ng Sectmaster si Mateo. Pakiramdam niya ay matalinong tao si Mateo at dapat niyang malaman kung paano pumili. Gayunpaman, ikinadismaya niya ang ipinakita ni Mateo. "Nakita ko lang ang bahagyang pagngisi ni Mateo habang malamig niyang sinabi, Sectmaster, huwag mong gamitin ang ganitong klaseng maangas na salita para iwasan ito. Sa totoo lang, hindi mo kayang mahiwalay kay Bryson, ang henyong disipulong ito, yun lang. Lord Sectmaster, hindi mo maaaring makuha ang pinakamaganda sa dalawang mundo." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagbago ang lahat ng mukha ng siyam na dakilang elder. Pinagalitan pa siya ni Hamilton, kawalang galang. "Nako, paano mo nakakausap ang Sectmaster?" Malamig na sabi ni Mateo, "Nagsasabi lang ako ng totoo."
Medyo hindi rin maganda ang ekspresyon ng sect master. Bagamat mahusay ang talento ng batang ito, masyado rin siyang arrogant. Pero kailangan niyang aminin na hindi madaling lokohin ang batang ito ni Mateo. Gaya ng sinabi ni Mateo, hindi niya kayang patayin si Bryson. Kung pagbabasehan ang kanyang pananaw, natural lang na mas maraming henyo, mas makakabuti para sa sekta. Bagamat si Mateo, ang kahangahangang ito sa buong panahon, ay may pambihirang kahalagahan sa sekta, si Bryson ay isa ring pambihirang henyo. Bawat henyo ay nag-aalala sa kinabukasan ng sekta, kaya gusto niyang makuha ang pinakamahusay sa parehong mundo. Hindi niya lang inaasahan na mas mahirap palang pakitunguhan si Mateo kaysa sa inaasahan niya, dahil agad niyang nakita ang mga intensyon nito. Sa loob ng ilang panahon, medyo naging awkward ang eksena. Lumungkot ang mukha ng sect master at sinabing, kung tatanggi ako. Tila matagal nang inaasahan ni Mateo kaya nagkibit-balikat siya at malamig na sinabi, parang naglalabas ng utot ang sekta. Sa ganitong uri ng sekta, pakiramdam ko ay wala nang natitira para sa akin. Bumigat ang aura ng sect master at sinabi niya sa malamig na boses, kung hindi ako papayag, plano mo bang pagtaksilan ang sekta? Hindi naman sa hindi niya kayang patayin si Bryson, pero medyo nagulat siya sa mga sinabi ni Mateo. Sa Shadow Moon Sect, kaya niyang kontrolin ang lahat. Ngunit ang pagpapakita ni Mateo ay nagparamdam sa kanya na hindi niya kayang kontrolin ang lahat. Ang pakiramdam na ito ay labis niyang ikinadismaya. Gayunpaman, tinugtog pa rin ni Mateo ang Big Dipper 7 Stars drum. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, hindi angkop ang mga salita ng sect master. Hindi naman sa gusto kong ipagkanulo ang sekta, kundi ang sekta ang nang-iwan sa akin. Ilang beses na akong gustong patayin ni Bryson, pero tumanggi ang sekta na harapin ito. Nakipaglaban ako sa kanya ng patas at nanalo, at pinigilan ako ng elder na nagbibigay ng kasanayan. Pinatunog ko ang Big Dipper 7 Stars drum para dito at sa huli, hindi pa rin ako makakuha ng patas na resulta. Sabihin mo nga, sect master, ano ang mayroon ng sekta na iyon para manatili ako? Matuwid na nagsalita si Mateo, dahilan para mawala ng malay ang sect master. Nakita ng karpintero na lalong pumangit ang ekspresyon ng sect master. Hindi niya napigil ang sawayin si Mateo at sinabing, Mateo, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Iniisip din ni Lord Sect Master ang pangmatagalang kinabukasan ng sekta. Sinabi ni Mateo, nang hindi magalang o mayabang, ang biyaya ng elder na Nagel iligtas buhay, hindi ito malilimutan ni Mateo. Ngunit ang Crosswell na ito ay nakakaantig sa kanyang puso at nararamdaman na ang mga kontribusyon ng Crosswell na ito sa sekta ay higit na nakahihigit sa kay Bryson. Ang hinihiling ko lang sa sekta ay bigyan ng pagkakataong pretuhin ng patas. Alam ni Mateo na ang mga salita ng mga mababang loob ay walang gaanong bigat. Kung hindi ito papayagan ng sect master, maaari mong patayin ang Crosswell na ito. Natulala ang Siyam na matatanda habang nakikinig sa mga salita ni Mateo. Masyadong walang batas ang batang ito. Ang ekspresyon ng sect master ay lalong naging pangit at sinabi niya sa malamig na boses, sa tingin mo ba ay pambihira ang talento mo at hindi ka pinangangahas na patayin ng sect master na ito? Hindi nagsalita si Mateo at sinalubong ang tingin ng sect master, hindi man lang umatras. Malinaw na ipinahayag niya ang kanyang paninindigan. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ng sect master at sinabing, magaling, napakagaling. Talagang nakapagbunga ang aking Shadow Moon Sect ng isang disipulong may gulugod. Gustong makita ng sect master na ito kung gaano katatag ang iyong mga buto. Bigla, tila nahulog ang buong pagkatao ni Mateo sa isang silungan ng yelo. Isang nakakakilabot na presyon ang dumampi sa kanyang katawan, dahilan para hindi siya makahinga. Gayunpaman, nanatili si Mateo na matatag, nakatikom ang kanyang mga panga, habang ang mga matang nakatitig sa sect master. Nang maramdaman ang titig ni Mateo, mas lalong nagalit ang sect master. Malapit na sana niyang dagdagan ang kapangyarihan ng biglang dumilim. Tila nauwi sa kadiliman ang nakakakilabot na presyon ng sect master. Naramdaman ni Mateo ang paggan ng presyon sa kanyang katawan, tila nahila ang kanyang buong katawan palabas ng tubig. Nagbago ang ekspresyon ng sect master, at napasigaw siya, M. Marshall Uncle. Isang malamig na sungoat ang lumabas mula sa kawalan at sinabing, Jesse, ikaw, ang sect master na ito, ay talagang humihina sa bawat araw na lumilipas.
Sinusubukan mo bang igalang ang iyong mga ninuno? Nagbago ang mukha ng sect master at dali-dali niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sinabing, huwag maglakas loob si Jesse. Humph! Nangahas ka pang suwayin ng mga tagubilin ng ninuno, ano pa ba ang hindi mo pa rin pinangangahas na gawin? Isa na namang malamig na sungoat ang lumabas mula sa kawalan, halatang labis na hindi nasisiyahan sa paraan ng paggawa ni Jesse ng mga bagay-bagay. Ang ekspresyon ni Jesse ay walang kapantay na pangit. Hindi niya inakalang ang bagay na ito ay talagang ikinagulat ni Marshall Uncle. Ang kanyang matandang sarili ang huling tadhana ng Shadow Moon Sect. Karaniwan, nananatili siyang nag-iisa at hindi lumalabas, at hindi kailanman nagtanong tungkol sa mga bagay-bagay ng sekta. Sa pagkakataong ito, alang-alang kay Mateo, umarte pa talaga siya. Nagpalitan ng tingin ang siyam na elder na mahusay sa pagbibigay ng kasanayan. Hindi nila alam na mayroon pa ring ganitong uri ng tao sa sekta. Alam na alam ni Jesse ang kakilakilabot ng tiyuhing ito sa pakikipaglaban at natural lamang na hindi siya nang ahas na sumaway. Ang tanging naipaliwanag niya sa sarili ay, si Jesse ay nagbabantay din sa sekta. Isang malamig na tawa ang lumabas mula sa kawalan at sinabing, Jesse, talagang humihina ang iyong pagkatao sa bawat araw na lumilipas. Iniisip mo ang iyong sarili noon. Ilang bangkay ng mga henyo ang natapakan mo para madaanan. Ang pinakamataas na kapangyarihan ng sekta, isa lang ang kailangan ng sekta at sapat na iyon. Isang henyo na kayang patugtugin ang Big Dipper 7 Stars drum, gusto mo ba talaga siyang patayin para sa mukha mo? Galit ka ba? Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Jesse. Sa wakas, yumuko siya at magalang na nagsabi, Opo, Marshall Uncle, alam ni Jesse na mali ako. Alam ni Jesse ang dapat gawin. Bagamat hindi nagtatanong ang matandang ito tungkol sa mga makamundong bagay, may alam din ako tungkol sa mga bagay-bagay ng sekta. Noong una, maganda ang alitan sa pagitan ng mga paksayon. Pero ngayon, ang sekta mula sa itaas hanggang sa ibaba ay nadungisan na ng maruming kapaligiran dahil sa alitan ng mga paksayon. At binigyan mo pa nga ng berdeng ilaw para dito. Jesse, lahat. Ang pinakamabuti sa iyo. Pagkatapos mag-usap, wala nang ingay na maririnig sa kawalan. 1816. Ginamit talaga ni Mateo ang pagkakataong ito at pinatay si Bryson. Diyos ko, sayang naman. Hindi ba? Kung hihilingin mo sa sect master na kumilos, malamang ay kaya mo pang patayin ang isang true God powerhouse. Ginamit niya talaga ito para patayin ang isang first firmament celestial deity. Napakapabago-bago. Ang mga iniisip ng isang henyo ay hindi talaga maiintindihan nating mga mortal. Sa wakas ay namatay pa rin si Bryson. Sa ilalim ng utos ni Jesse, bumagsak ang ulo ni Bryson sa lupa. Hindi lang talaga maintindihan ng mga disipulo ng sekta ang bagay na ito. Parang isang mortal na biglang nagkaroon ng pagkakataong humingi ng 10 kariton ng ginto isang araw, ngunit isang baryang tanso lang ang hiniling niya. Isa itong napakalaking pagkakataon, hinaanggad ng lahat habang natutulog, ngunit itinapon ito ni Mateo na parang isang lumang sapatos. Maliban na lang, hindi nila alam na ang hiling na kanilang buong pusong hinahangad ay hindi naman pala mahalaga sa paningin ni Mateo. Ang mga pamamaraan ng paglilinang, mga pamamaraan ng pakikipaglaban, mga tabletang panggamot, lahat ay hindi gaanong nakakaakit kay Mateo. At pagkatapos ng araw na iyon, muling bumalik sa katahimikan ang Shadow Moon Sect. Sama-samang pumasok sa isang retreat sina Sect Master Jesse at ang siyam na elder na nagbibigay ng kasanayan. Sa pagkakataong ito, ang tunog ng tambol ay may pambihirang kahulugan para sa kanila. Kailangan nila ng palihim na pag-iisa upang unti-unting matuno ang kanilang mga natamo. Marami ring mga disipulo ang pumiling pumasok sa isang retreat. Sa loob ng ilang panahon, ang Shadow Moon Sect ay tila mas tiwangwang. Isang malamyos at malamyos na tunog ng sitara ang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa itaas ng Firecloud Peak. Malalim na pag-ibig ang dumaloy sa loob ng tunog ng sitara na ito. Ito ay ibang-iba sa ganda at sigla noong huli. Sinusundan ng sitara ang puso. Kung iba ang mood ng tumutugtog ng sitara, natural na magiging ganap ding iba ang musikang tinutugtog. Isang figure ang tila naakit ng tunog ng sitara at dahan-daang naglakad paakyat sa tuktok. Nang matapos ang kanta, sinabi ni Queenie nang may bahagyang hinanakit, utang sa iyo ang kantang ito. Ngayon, binayaran ko na ito sa iyo.
Ngumiti si Mateo at sinabing, si Miss Bailey ay tunay ngang walang kapantay sa Zither skills. Mukhang sulit pa rin ang kondisyong ito na naitaas noon. Kinagat ni Queenie ng marahan ang kanyang mga labi. Bahagyang namula ang kanyang mukha nang ibukan niya ang kanyang bibig at sinabing, ikaw na walang hiya, napakasama pa rin ng ugali mo. Natigilan si Mateo nang marinig ito at naguluhang nagsalita, bakit nagiging puno ng puot ang pagpuri sa iyo? Dapat ko bang sabihin na ang husay ni Miss Bailey sa pag-zither ay napakasama? Dumura si Queenie at sinabing, maglakas loob ka. Hindi nakapagsalita si Mateo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, sige, wala akong sinabi. Dahil narinig ko na ang tunog ng sitara, pareho na tayong dalawa. Bahagyang nalungkot si Queenie at malungkot niyang sinabi, tumunog ng Big Dipper 7 Stars drum, bakit mo pa ito ginamit para patayin si Bryson? Alam mo ba kung gaano kalaki ang pabor na ito? Ngumiti si Mateo at malamig na sinabi, walang maibibigay sa akin ang sekta. Kaya para sa akin, ang tanging gamit ng pabor na ito ay ang pagpatay kay Bryson. Napaatras si Queenie nang marinig iyon at tumingin kay Mateo nang may mapanghamak na mukha. Ang yabang talaga ng lalaking ito kahit wala namang draft. Ang Shadow Moon Sect ay isang sekta na nasa antas ng True God, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang gustong pumasok sa sekta ngunit hindi pwede. Pero sinabi ni Mateo na wala silang maibibigay sa kanya. Dahil walang maibibigay sa iyo ang sekta, bakit ka pumasok sa sekta? Tanong ni Queenie nang may mapanghamak na tingin. Malamig na sabi ni Mateo, natural lang na pumasok ako sa sect para sa pwesto ng Bamboo Grove Martial Conclave. Tumaas ang kilay ni Queenie at sinabi niya, si Queenie na ito ay dapat nasa Celestial Deity Realm para makilahok. Isa ka lamang 9th Firmament Divine Lord ngayon. Tiyak na hindi ka makakahabol sa pagkakataong ito. Sa totoo lang, medyo nakakaawa rin si Queenie para kay Mateo. Malinaw na sapat na ang kakayahan ng kanyang lakas para sumali, ngunit dahil hindi naabot ng kanyang kaharian ang kinakailangan, hindi siya maaaring sumali. Sa loob ng 10 taon, ang pagnanais na makarating sa Celestial Deity Realm ay isa lamang kalokohan. Kung si Mateo ay isang half-step Celestial Deity ngayon, natural lang na mapag-usapan ang lahat. Nakakalungkot lang na isa lamang siyang 9th Firmament Divine Lord. Pero ngumiti si Mateo at sinabing, napakadali para sa akin ang pagtahak sa Celestial Deity Realm. Hindi nakapagsalita si Queenie, sadyang egoist talaga ang lalaking ito. Sige, kung gayon ay maghihintay ako at titingnan kung makakarating ka sa Celestial Deity Realm sa loob ng 10 taon. Hindi na nag-abalang makipagtalo si Queenie at naghintay na lang na makita ang biro. Inamin niya na namumukod tangi ang talento ni Mateo, ngunit ang bilis ng paglilinang ni Mateo ay hindi maituturing na mabilis. Sa harap niya, ang bilis ni Mateo ay halos kapareho ng sa mga ordinaryong henyo. Kahit siya, si Queenie, ay hindi rin kayang maging isang First Firmament Celestial Deity mula sa isang 9th Firmament Divine Lord sa loob ng 10 taon. Natural na mas imposible pa ito para kay Mateo. Pagkatapos umalis ni Queenie, nagsimula si Mateo ng isang lihim na pag-atake upang salakayin ang Celestial Deity Realm. Sa loob ng 200 taon, maraming bagay ang nagawa ni Mateo. Kabilang dito ang paglikha ng ikalimang antas ng pamamaraan ng cultivation ng Chaos Heavens Pankanan. Sa totoo lang, simula nang makarating sa Divine Lord Realm, sinimulan na ni Mateo na mahulaan ang kasunod na pamamaraan ng cultivation ng Chaos Heavens Pankanan at sa wakas ay nalikha niya ito sa nakalipas na 200 taon. Dahil nakapasa na sa ika-4 na antas ng pamamaraan ng paglilinang, ang malaking balakid na ito, ang ikalimang antas ng pamamaraan ng paglilinang na ito ay naging mas madali na. Ang paglikha ng ikalimang antas ng pamamaraan ng cultivation ay nagpakita na malinaw na kay Mateo ang tungkol sa Celestial Deity Realm. Ang paglusot ay usapin lamang ng pag-agos ng tubig nang mabuo ang kanal. Ang Celestial Deity Realm na kasing hirap ng pag-akyat sa langit para sa iba, ay hindi naman ganoon kakomplikado para kay Mateo. Dahil nasa paligid ang obstructed tillage spirit vein, hindi na nag-alala si Mateo tungkol sa kakulangan ng espiritual na enerhiya at hindi na niya kinailangang manghiram ng kapangyarihan ng mga medicinal pills. 10 taon nang lumipas sa isang kisap mata. Sa araw na ito, ang 3 malalaking mababangas na halimaw ay kasalukuyang naglilinang ng biglang, isang malakas na aura ang lumabas mula sa direksyon ng tahanan ni Mateo. Nandito ka na naman para manggulo.
Sa pagkakataong ito, isa na naman itong unang langit na Diyos. Sige, alagaan natin itong taong ito, sabi ng matandang oso. Hey! Salamat sa batang ito, malaki na ang itinaas ng ating mga kalakasan ngayon. Kailangan nating bantayang mabuti ang gate na ito. Kung hindi, kung itataboy tayo ng batang ito balang araw, hindi maganda ang mangyayari, sabi ng matandang USA. Nag-usap sandali ang tatlong tao, habang ang mga figure ay nagmamadaling umalis. Swoosh! 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 Lumapag ang mga figure ng tatlong halimaw, at agad silang labis na nagulat. Naramdaman nila ang aura ng isang first firmament celestial deity at naisip pa nila na isa itong estranghero na nakikialam. Hindi nila inaasahan na ang taong ito ay si Mateo pala. Bata, ikaw. Nakarating ka na pala sa celestial deity realm. Nanlaki ang mga mata ng matandang oso, at hindi makapaniwala. 10 taon na ang nakalilipas, si Mateo ay isa pa lamang 9th firmament divine lord. Pagkalipas ng 10 taon, siya na talaga ang first firmament celestial deity. Tila napakawalang kwenta ng celestial deity realm, di ba? Tumango si Mateo at nakangiting sinabi, "Man, kaka-explore ko lang kamakailan. Nakikita kong naging maasikaso at mapagmatsyag kayong lahat nitong mga nakaraang taon. Kaya naglaan ako ng oras para pinuhin ang ilang medicinal pills. Gamitin ninyo ang mga ito bilang gantimpala." Ikinumpas ng matandang oso ang kuko nito at sinabing, "Hindi na kailangan, mga gamot ng mga tao ninyo. Hindi namin magagamit ang mga iyon." Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, "Mga pildores ng demonyong banal iyan." Gulat na sabi ng matandang oso, "Ikaw, na isang tao, ay marunong talagang magpino ng mga pildores ng demonyong banal." Casual na naglabas si Mateo ng ilang tableta. Nahuli sila ng 3 halimaw at tiningnan, at muntik na silang mahulog sa lupa sa panginginig ng kanilang mga kamay. Gulat na sigaw ng matandang oso, 10 heart pill. Antas Diyos! Ito! Ang gamot na ito ay pinino mo. Tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, "Hindi ko ito pinino, kaya mo ba itong pinino?" Nagkataon lang na mayroon akong mga gamot na gawa sa 10 heart pill at pinino ko ito para sa inyo. Noong nasa Tyrant Origin Imperial City si Mateo, halos nakuha niya ang lahat ng hiniling niya. Kaya naman casual din siyang kumuha ng ilang rank 5 spirit medicines. Bagamat hindi sila mga bihirang gamot na may kinalaman sa espiritu, maaari pa ring pinuhin ang ilang 10 heart pills. 1817. Hey! Ang swerte talaga ni Riley. Tinapos ni Mateo si Bryson, kaya nasakop niya ang posisyon niya ng walang aberya at nakuha ang mga kwalifikasyon para lumahok sa Bamboo Grove Martial Conclave. Masyadong mahina ang lakas niya. Isa rin siyang sumusuporta sa kanya sa pamamagitan ng pag-alis niya. Sa tingin ko, mas mabuting pakawalan na lang niya si Mateo. Sayang naman, ang lakas ni Mateo ay talagang kayang maabot ang Bamboo Grove Martial Conclave, pero hindi niya kayang makalusot sa Celestial Deity Realm. Sa plaza sa harap ng malaking bulwagan ng pangunahing tuktok, pinauuwi ng buong sekta ang mga disipulo na nakikilahok sa Bamboo Grove Martial Conclave. May kabuuang 4 na disipulo ang nakikibahagi sa Queenie. Sila ay sina Queenie, Allen, Peggy, at Riley. Sa simula, walang pagkakataon si Riley na lumahok sa Bamboo Grove Martial Conclave. Ngunit ang pagkamatay ni Bryson ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Sa loob ng saklaw ng edad na pinapayagan, sa pagpili ng pinakamahusay na taong magagamit, si Riley na lang ang natitira. Nakamit ni Riley ang tagumpay at naging isang first firmament celestial deity mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay hindi na maihahambing sa dati nitong lakas. Tila masigla at masigla ang kasalukuyang Riley. Ano man ang mangyari, ang makilahok sa Bamboo Grove Martial Conclave ay isang napakagandang bagay din. Kahit papaano, makikinabang din ang lahi ng Devil Elephant kasama niya. Hey! Paano kung namumukod tangi ang talento ni Mateo? Kahit papaano sa season na ito, wala na siyang pag-asa na makasali sa Bamboo Grove Martial Conclave. Tuwang-tuwa si Riley sa kanyang sarili sa loob-loob. Alam niyang mahirap kumbansihin ang masa sa kanyang pagsali sa Bamboo Grove Martial Conclave. Ngunit dahil hindi naabot ni Mateo ang inaasahan, sino ang maaaring sisihin? Doon, sinuyod ng magagandang mata ni Queenie ang karamihan, na parang may hinahanap.
Malamig na ngumiti si Allen nang marinig iyon at sinabing, tumigil ka na sa pagtingin. Imposibleng lumitaw ang batang iyon. Sa pag-abot sa Celestial Deity Realm sa loob ng 10 taon, walang makakagawa ng ganitong bagay. O dahil ba sa pakiramdam mo ay pupunta siya para ihatid ka? Mahinahong sinabi ni Queenie, sabi niya dati ay makakalusot siya. Hindi niya alam kung bakit, kahit na hindi naniniwala si Queenie, inaabangan pa rin niya ang tagumpay ni Mateo. Kung minsan, ang sikolohiya ng tao ay lubhang kamangha-mangha. Naikuyom ni Allen ang kanyang mga labi at mapangot siyang sinabi, bagamat napakalakas ng pag-unawa sa batas ng batang iyon, ang kanyang bilis ng paglilinang ay hindi maituturing na mabilis. Sa kanyang bilis ng paglilinang, imposibleng maglinang upang maging isang First Firmament Celestial Deity mula sa isang Ninth Firmament Divine Lord. Hindi mo ba alam ang tungkol dito? Pero nagpumilit si Queenie at sinabing, hindi kaya ng iba, siguro. Kaya niya talaga. Hindi napigilan ni Allen ang pag-ikot ng kanyang mga mata at sinabing, ikaw na babae, ang tanga mo talaga. Sa pagkakataong ito, si Jacob Shu, ang nangunguna sa koponan, ay ang elder na nagbibigay ng kasanayan sa Canopy Peak, na lumahok sa Bamboo Grove Martial Conclave. Sa pagkakataong ito, may 2 disipulo ang Canopy Peak na nakikilahok sa Bamboo Grove Martial Conclave. Siya, bilang elder na nagbibigay ng kasanayan, ay natural na nakaramdam ng pagmamalaki. Nagbigay siya ng ilang mga salita ng paghihikayat sa plaza, buong pagmamalaking ikinumpas ang kanyang mga manggas, at sinabing, simulan na. Lumambot ang ekspresyon ni Queenie at marahang bumantong hininga, hindi pa rin siya dumating sa huli. Pagkatapos magsalita, sinundan niya si Jacob lumipad ng mataas sa kalangitan. Sandali lang. Sa oras na ito, isang figure ang tumalon sa ere, hinaranggay ng dinarianan ng iilang tao. Si Mateo yan. Siya. Nakarating talaga siya sa Celestial Deity Realm. Tunay na hindi ka panipaniwala. Sa loob lamang ng 10 taon, nalagpasan niya ang 2 magkasunod na kaharian, at narating ang Celestial Deity Realm. Hey, malamang masama ang pakiramdam ni Riley dito, di ba? Biglang lumipad ang lutong pato. Tama siya. Mukhang isang tampalasan ang lalaking ito na buong araw na natupad ang kanyang mga ambisyon simula nang makuha ang mga kwalipikasyon ng Bamboo Grove Martial Conclave. Ang ekspresyon ni Riley ay walang kapantay na pangit. Hindi niya inaasahan na si Mateo pala ay nakalusot sa huling sandali. Sa ganitong paraan, ang kanyang mga kwalipikasyon sa Bamboo Grove Martial Conclave ay tiyak na mababawi. Ang ganitong bagay, medyo nahirapan talaga siyang tanggapin. Hindi rin gaanong maganda ang ekspresyon ni Allen kumpara kay Riley. Kinukutya pa rin niya si Mateo ngayon lang, sinasabing wala siyang paraan para makalusot sa Celestial Deity Realm. Sa huli, hindi pa rin humihina ang boses niya at lumitaw si Mateo sa harap niya na parang isang Celestial Deity Realm. May gulat na ekspresyon sa mukha ni Queenie. Hindi niya inaasahan na si Mateo talaga ang may gawa nito. 10 taon na ang nakalilipas, sinabi ni Mateo na kaya niyang makapasok sa Celestial Deity Realm. Hindi siya naniwala. Kakaiba talaga ang lalaking ito. Mula sa Divine Lord Realm hanggang sa Celestial Deity Realm, maraming tao ang gumugol ng ilang libong taon at nahirapang malampasan ang balakid na ito. Kakaiba si Mateo. Nagawa niya ito sa loob ng 10 taon. Tumingin si Mateo kay Jacob at sinabing, Elder Shu, gusto kong sumali sa Bamboo Grove Martial Conclave. Tumingin si Jacob kay Mateo nang may pagtataka at tumango, hindi ko inaasahan na nakalusot ka pala sa huling sandali. Talagang ginulat mo ang matandang ito. Dahil nakalusot ka na sa Celestial Deity Realm, natural na mapag-uusapan ang lahat. Gamit ang lakas mo, natural na makakakuha ka ng pwesto. Nang marinig ito, ang ekspresyon sa mukha ni Riley ay naging napakapangit. Dumaan siya sa maraming laban at natalo ang maraming powerhouse ng parehong henerasyon bago niya nakuha ang pwestong ito. Sa huli, isang salita mula kay Jacob ang nagpabaliw sa kanya. Ngayon, umakyat na siya sa langit. Pero kailangan niyang bumalik ulit sa pangunahing tuktok, malamang ay nanunood lang ang mga taong nasa ibaba ng biro, di ba? Ang laking pagkawala ng mukha. Ngumiti si Mateo at sinabing nakahawak ang mga kamay, maraming salamat, Elder Shu. Pero matagal nang nakamit ng disipulong ito ang tagumpay. Nagpunta lang ako sa Medicine Refining Hall, kaya medyo natagalan.
Medyo nagulat si Jacob nang sabihin niya na kapag tagumpay ka na at hindi mo na dapat kailanganin ang mga gamot. Para saan ka pumunta sa Medicine Refining Hall? Ngumiti si Mateo at sinabing, nabalitaan kong nagtitipon ang mga henyo sa Bamboo Grove Martial Conclave sa pagkakataong ito. Mayroon pang ang ilang mga disipulo ng sekta na nakaabot na sa Second Firmament Celestial Deity. Kaya espesyal akong pumunta para pinuhin ang isang medicinal pill para sa senior apprentice Sister Bailey. Labis na nagulat si Queenie nang marinig niya iyon. Talagang naghanda si Mateo ng isang tableta para sa kanya. Gulat na sabi ni Jacob Shu, marunong ka pa nga palang magayos ng mga table tasks. Nakangiting sabi ni Mateo, may alam ka ba? Habang sinasabi niya, iniabot ni Mateo ang isang maliit na bote kay Queenie at sinabing, gamit ang kakayahan ng senior apprentice sister, lunukan mo itong Jade to Purple Heart Pill at dapat ay kaya mo nang maabot ang Second Firmament Celestial Deity. Nang lumabas ang mga salitang ito, biglang nagkagulo ang mga manunood. Kahit na namumukod tangi ang talento ni Queenie, matapos niyang makarating sa Celestial Deity Realm, ang bilis ng pag-unlad ng kanyang realm ay malinaw na bumagal din. Sa loob ng 200 taon, halos hindi niya nagawang mag-cultivate hanggang sa huling yugto ng First Firmament Celestial Deity. Malayo pa ang layo niya sa rurok. Pero sinabi ni Mateo na ang medicinal pill na ito ay maaaring direktang magpagana kay Queenie na maging isang Second Firmament Celestial Deity. Napakamahiwaga ba ng gamot na ito? Naguguluhan si Queenie na binuksan ang maliit na bote. Isang pagsabog ng nakapagpapagaling na halimuyak ang pumailanglang sa langit. Nanlaki ang kanyang bibig at hindi makapaniwalang sinabi, The Divine Grade Jade to Purple Heart Pill. Ngumiti si Mateo at sinabing, bilasan mo at kumain ka, huwag kang titigil sa pagtitig at hihina ang epekto ng gamot. Bahagyang nagulat si Queenie at dali-daling nilunok ang gamot. Tumingin si Jacob kay Mateo nang may di mapapantay ang gulat. Hindi na niya masabi ang nararamdaman niya sa oras na ito. Hindi lang ang lakas ng batang ito ang nalampasan ng iba, ang talento niya ay namumukod tangi, kundi ang kakayahan niya sa pagpino ng mga gamot ay kahanga-hanga rin. Hindi nagtagal matapos inumin ni Queenie ang medicinal pill, ang aura sa kanyang katawan ay nagsimulang tumaas ng baliw, nagmamadaling patungo sa Second Firmament Celestial Deity. Nakalusot. Talagang nakalusot. Diyos ko, masyadong malakas ang epekto ng gamot na ito, di ba? Dahil dito, ang lakas ni Senior Apprentice Sister Bailey ay tataas ng husto. Ang pag-asa ng ating Shadow Moon Sect na makakuha ng pwesto ay lubos ding tumaas. Paulit-ulit na dinalhan tayo ng mga magagandang sorpresa nitong si Mateo. Talagang kahanga-hanga ang lalaking ito. Sa ilalim ng mapagmatsyag na mga titig ng mga tao, talagang nakapasok si Queenie para maging isang Second Firmament Celestial Deity ng ganoon lang. 1818. Pagkalipas ng 100 araw, ang grupo ay lumapag sa harap ng isang malawak na karagatan. Kumuha si Jacob ng isang token at inihagis ito sa karagatan. Nang mahulog ang token na iyon sa tubig, agad itong naging isang guhit ng puting liwanag at naglaho. Hindi nagtagal, isang maliit na bangkang pangsagwan ang bahagyang naaninag na naglalakbay mula sa ibabaw ng dagat. Sa maliit na bangka, isang binata na nakaputi ang nakatayo sa proa, mahinhin at elegante. Naging seryoso ang tingin ni Mateo. Hindi pa matanda ang binatang nakaputi, pero isa na siyang Fourth Firmament Celestial Deity. Tila ngay natpad nga ng Bamboo Grove Divine Temple na ito ang reputasyon nito. Pero, sa pag-iisip tungkol dito, nakaramdam din ng ginhawa si Mateo. Tinipon ng Bamboo Grove Divine Temple ang buong pinakamahuhusay na figure ng Bamboo Grove Void Realm. Ang mga nakapasok, ang kanilang mga talento ay malamang na hindi mas mababa kaysa kay Queenie. Maaari pa nga silang maging mas malakas. Ang ganitong uri ng makapangyarihang talento, kasama ang mga dekalidad na mapagkukunan ng Bamboo Grove Void Realm, ang mabilis na cultivation speed ay makatwiran din. Nagbibigay galang si Winslow kay Elder Shu. Hinawakan ng binata na nakaputi ang kanyang mga kamay kay Jacob at hindi nagsalita ng may paggalang o pagmamataas. Ngunit nakangiting bumati si Jacob habang sinasabing, huho, si kagalang-galang na pamangkin Zo pala. Hindi nagkita ng 1,000 taon, ang paglilinang ni kagalang-galang na pamangkin Zo ay umuunlad sa bawat araw na lumilipez. Bahagyang ngumiti si Winslow at sinabing, ang paglilinang ng banal na templo, hindi ito maiisip ng mga tagalabas. Walang anuman ang kaunting pag-unlad ni Winslow.
Sa pagitan ng mga linya ng mga salita ni Winslow ay nagbabadya ng kaiabangan sa lahat ng dako. Para bang mga kuto ang mga martial artists sa labas ng banal na templo. Medyo nailang ang ekspresyon ni Jacob habang nakangiti at sinabing, "Syempre naman." Pinupuri ng ating Bamboo Grove Void Realm ang banal na templo ng may paggalang. Ang lugar na ito ay isang banal na lupain. Ang isang henyo tulad ng kagalang-galang na pamangkin na si Zoe ay isa sa 10,000. May pagmamalaki si Winslow Zoo. Sumulyap kay Jacobo at sinabing may paghamak, "Nagdala ka pa ng isang lalaking kakapasok lang sa Celestial Deity Realm. Mukhang wala ng kahalili ang Shadow Moon sect mo." Sinabi ni Winslow ang mga salitang ito habang nakatingin kay Mateo. Kakalabas lang ni Mateo kamakailan lang, mas mahina ang kanyang aura kumpara sa iba. Sa isang sulyap lang, malalaman ng isa na hindi nagtagal ay nakalusot siya. Sa Celestial Deity Realm, napakalaki ng pagkakaiba ng bawat minor realm. Upang mapadali ang pagkakaiba, ang bawat minor realm ay magkakaroon ng 4 na yugto sa simula, gitnang yugto, huling yugto, at tuktok. At ang aura ni Mateo, isang tingin lang at ito ay nasa initial stage na First Firmament Celestial Deity Realm, kaya naman labis na nandidiri si Winslow. Yung mga pupunta para sumali sa Bamboo Grove Martial Conclave, kahit na sila ay First Firmament Celestial Deity, kadalasan sila ay mga late stage o peak First Firmament Celestial Deity powerhouses din. May mga bagay na makatuwiran, lalo na't pag-usapan ang tungkol sa initial stage. Maliban na lang, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang iilang tao kasama na si Jacob ay nagpakita ng kakaibang tingin. Nang makita ni Winslow ang reaksyon ng iilang tao, hindi niya maiwasang menas. Sa oras na ito, hindi ba dapat silang magalit, ngunit huwag maglakas loob na magsalita. Hindi mapigilan ng mukha niya ang pagdilim at sinabing, "Bakit? Baka mali ang nasabi ko." Medyo nailang si Jacob habang nakangiti at sinabing, tama ang sinabi ng kagalang-galang na pamangkin na si Zoe." Kahit na sinabi niya iyon, paanong hindi narinig ni Winslow ang pangungutya sa mga salita ni Jacob Shu. Ang ipinahihiwatig ni Jacob, "Galing ka sa banal na templo, kahit ano pa ang sabihin mo." Sa halip, si Queenie ang nagkayem ng kanyang mga labi at sinabing, "Mabuti pa't huwag masyadong magtiwala kay Senior Apprentice Brother Zoe. Kapag pumasok si Mateo sa banal na templo, hindi magtatagal ang paglampas sa iyo." Pagkarinig ni Winslow nito, agad siyang natigilan at sinabing may malamig na ngiti, "Hey, ang taas naman ng kutob ng Junior Apprentice Sister na ito. Mukhang 10 magkakasunod na season na lang ay walang pinapasok ang Shadow Moon sect ninyo sa Divine Temple, di ba? Saan ba nanggaling ang kumpiyansa mo?" Sa loob ng halos 10,000 taon, ang pagganap ng Shadow Moon sect sa Bamboo Grove Martial Conclave ay lalong lumala. Sa 14 na makapangyarihang sekta sa antas ng True God ng Bamboo Grove Void Realm, 5 tao lamang ang nakakapasok sa banal na templo sa huli. Napakatindi ng labanang ito. Sa 14 na sektang ito na nasa antas ng True God, ang Shadow Moon sect ay nasa gitna hanggang sa mas mababang antas lamang. Ang ilang pangunahing sekta ay umunlad sa bawat araw na lumilipis, sa bawat panahon, may isang taong papasok sa banal na templo. Pero natural lang na minamaliit ang mga sekta tulad ng Shadow Moon sect. Malinaw na labis na minamaliit ng Winslow na ito ang Shadow Moon sect. Ang ganitong uri ng sekta, sa tuwing sumasali sila sa Bamboo Grove Martial Conclave, lahat sila ay mga supporting cast. Kung walang lakas, napakahirap makuha ang respeto ng ibang tao. Ang patakarang ito ay pareho sa lahat ng dako. Malamig na sinabi ni Mateo, ang kumpiyansa ng mga martial artist ay nagmumula sa malakas na lakas at hindi sa labis na mataas na pagtingin sa sarili. Matapos mong makamit ang iyong iginagalang na sarili, palagi mo nang sinasaway ang Shadow Moon sect. Malamang, hindi ka namumuhay ng maayos sa banal na templo, tama ba? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Winslow dahil sa mga sinabi ni Mateo. Talagang tumama ang plano ni Mateo. Para sa labas ng mundo, ang banal na templo ay isang banal na lupain. Ang pagpasok sa banal na templo ay sumisimbolo sa maningning na kaluwalhatian. Ngunit sa katotohanan, ang kompetisyon sa loob ng templo ay labis ding malupit. Natural lamang na hindi nila maaaring isantabi ang kaligtasan ng pinakamatibay. Para makapasok si Winslow sa Bamboo Grove Divine Temple, natural lang na hindi na kailangang sabihin pa ang kanyang talento. Pagkatapos makapasok sa banal na templo, lahat ay naging mga henyo.
Nawala na rin ang dati niyang mga kalamangan. Matalino ka noon, pero mas matalino ang iba kaysa sa iyo. Natuklasan ni Winslow na pagkatapos makapasok sa banal na templo, bagamat umunlad siya ng may kamangha-manghang bilis, ang pag-unlad ng ibang tao ay mas mabilis pa kaysa sa kanya, at mas lalo pang nakakamit ang mataas na paggalang ng templo. Natural na lalong naging mahirap ang kanyang mga araw. Kawalang galang. Sino ka ba sa akala mo para magsalita sa akin ng ganito? Sumimangot si Winslow at sinabi ito sa malamig na boses. Tumingin si Mateo kay Winslow ng may kaawa-awang tingin at umiling habang tumatawa kahit nainis, naiintindihan ko ang nararamdaman ng iyong kagalang-galang na sarili. Kaya hindi ako bababa sa antas mo. Nagitim ang mukha ni Winslow na parang ilalim ng palayok. Talagang hinihimas ni Mateo na ito ang ilong niya. Bawat pangungusap ay nagdulot ng 10,000 puntos na kritikal na tama sa kanya. Naramdaman din ni Jacob ang pagbuga ng kanyang galit sa kanyang puso. Sa mga nakalipas na taon, sa tuwing nakikilahok sila sa Bamboo Grove Martial Conclave, iba ang Traito sa Shadow Moon Sect. Hindi alintana kung ito man ay mga disipulo ng templo o iba pang mga sekta, kakaunti ang may mataas na pagtingin sa Shadow Moon Sect. Ngunit walang pagpipilian, napakaganda ng templo, ang magagawa lamang niya ay isuksok ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti at kumilos ng maayos. Nang makitang nanlumo si Winslow, natural lamang na lihim siyang natuwa sa kanyang puso. Gayunpaman, palihim din siyang nagulat sa kapangyarihan ni Mateo sa pagmamasid. Malinaw na nahulaan ni Mateo ng tama ang sitwasyon ni Winslow. Ang templo ay walang kapantay na misteryoso at hindi kailanman nabuksan sa labas ng mundo. Hindi alam ng mga tao sa labas kung ano ang nangyayari sa loob. Kahit ang mga pinuno ng mga sekta na nasa antas ng tunay na Diyos ay walang alam tungkol sa templo. Ngunit walang nagduda sa kapangyarihan ng templo. Kaya ang mga disipulo ng banal na templo, kahit na ang celestial deity realm lamang, ay palaging mataas at matayog din. Dahil sa kaunting kritisismo nila, silang lahat, ang mga elder na nagbibigay ng kasanayan, ay hindi na nakayanan pa ang pagtitiis. Pero napakaraming bagay ang naunawaan ni Mateo sa pamamagitan lamang ng ilang pangungusap. Tunay ngang kahanga-hanga iyon. Tumahimik kayo para sa akin. Ang kagalang-galang na pamangkin na si Zoe ay isang disipulo ng templo, paano mo siya tuturuan kung ano ang gagawin? Biglang tumitig at saway ni Jacob. Hindi lang basta-basta walang galit ang ekspresyon ng mukha niya, kundi may bahid pa rin ito ng pagsang-ayon. Nang makita ito ni Mateo at ng iba pa, hindi nila maiwasang palihim na matuwa. Alam nilang binibigyan ni Jacob si Winslow ng paraan para makalabas. Lahat sila ay matinong na tahimik. Nakatalikod si Jacob kay Winslow, hindi makita ni Winslow ang ekspresyon nito. Nang makitang natamba si Jacob, mas lalong gamaan ang ekspresyon nito. Gayunpaman, sumangot pa rin siya ng malamig at sinabing, walang kaalam-alam, ang templo ba ang kaya ninyong lahat na suriin? Nagpalitan ng tingin sina Mateo at ang iba pa at sabay-sabay na sinabi, oo, kahit anong sabihin ni Senior Apprentice Brother Zoe ay pwede. Halos naging mukha ng kabayo ang mukha ni Winslow. 1819. Sa malawak na kalawakan ng tubig, isang maliit na bangkang pangsagwan ang dahan-daang umusad. Isang kahabaan ng puting hamog ang nakatambak sa paligid, hindi makita ang mga daliri kapag nakaunat ang mga kamay. May mga malalakas na kapangyarihang humihigpit na nagmula sa lahat ng dako, na palihim na ikinagulat ni na Mateo at ng iba pa. Ang Bamboo Grove Divine Temple ay tunay ngang walang kapantay na kapangyarihan. Ginawa nitong bawal na lupain ang napakalawak na karagatan. Walang nagtulak sa maliit na bangka, ngunit basta na lang ito inanad sa karagatan. Ugong. Biglang umugoy ng malakas ang maliit na bangka. Ang proe ng bangka ay umugoy at tuluyang bumagsak sa isang ulap ng hamog. Kahit na magkaharap pa, hindi pa rin malinaw na makikita ang mga kasama nito. Mag-ingat kayong lahat. Papasok na tayo sa bagyo ng mga paghihigpit. Hindi ka panipaniwala ang mga alon ng kapangyarihan ng mga batas. Kailangang iwasan ng lahat ang kapangyarihan ng mga paghihigpit. Kung hindi, kung mahuhulog kayo sa Spirit Nether Sea, walang makakapagligtas sa inyo. Mula sa proa, dumating ang babala ni Winslow. Bahagyang nanlamig ang puso ng lahat, bawat isa ay maingat na umiwas sa kapangyarihan ng mga paghihigpit. Hindi ko rin alam kung gaano nakatagal ang lumipas.
Sa wakas ay nakawala na rin ang grupo sa hamog at bumalik sa normal na dagat. Biglang nagbago ang mukha ni Queenie at sinabi niya, nasaan si Mateo? Wala si Mateo. Tumingin ang lahat sa gilid at natuklasang wala na pala si Mateo na dating nasa popa ng bangka. Sumimangot si Jacobo at sinabi, Winslow, hindi pa nangyayari ang ganitong bagay noon, anong nangyayari rito? Paanong hindi pa rin maintindihan ni Jacob Shue? Nagkaroon ng sama ng loob si Winslow at sadyang nag-isip ng paraan para matamba si Mateo. Hindi namamalayan ni Jacob na binago niya ang kanyang termino ng pakikipag-ugnayan. Si Mateo ang nakatagong yaman ng Bamboo Grove Martial Conclave na ito. Mataas ang pagtingin sa kanya ni Jacob. Ngayong wala na siya, paano siya hindi magagalit? Noong si Mateo ay isang 9th Firmament Divine Lord, ang 1st Firmament Celestial Deity Realm na si Bryson lamang ang kaya niyang labanan hanggang sa hindi na nila makuha ang kalamangan. Ngayong nakalusot na siya sa Celestial Deity Realm, ang kanyang lakas ay talagang mahirap sukatin. Pero pakiramdam ni Jacobe hindi dapat magkaroon ng problema si Mateo na makatapat ang mga 2nd Firmament Celestial Deities. Kung tungkol sa kung hanggang saan ang kaya niyang gawin, mahirap talagang sabihin. Wala na ang isang napakagandang itim na kabayo, kaya naman ang buong pagkatao ni Jacob ay nakaramdam ng matinding takot. Ngumisi si Winslow sa kanyang puso, ngunit nagkunwaring walang alam sa panlabas na anyo habang sinasabi, ang hindi pa nakakaharap noon ay hindi nangangahulugan na ang Spirit Nethersea ay walang panganib. Ang kapangyarihan ng mga paghihigpit dito ay kadalasang magbabago. Isang pagkakamali lang at kahit ang mga powerhouse ng True God ay mahuhulog sa loob. Ngayon lang, maliit na pag-alon-alon lang iyon ng paghihigpit, ganoon tayo magiging ligtas at maayos. Elder Shue, hindi naman sa ikaw ang tinutukoy ko, pero masyadong mahina ang lakas ng iyong disipulo, di ba? Tingnan mo, hindi ba't maayos naman ang iba? Natural lang na sinasadya niya iyon. Hindi alam ng mga tagalabas ang Spirit Nethersea na ito, pero pamilyar na pamilyar siya rito. Sadyang lumihis ng landas si Winslow at bahagyang naapektuhan ng restriction. At ang lugar na nabangga ay ang mismong popa ng bangka kung saan naroon si Mateo. Natural din na ang popa ang lugar kung saan pinakamalakas ang mga alon-alon. Namula ang mga mata ni Queenie at galit niyang sinabi, nakakasuklam ka at walang hiya. Lumingon ka ngayon din para sa akin, hahanapin ko si Mateo. Pero umiling si Winslow at sinabing, wala na akong mahanap pa. Ang Spirit Nethersea na ito ay nagbabago ng napakaraming beses sa isang kisap mata. Kapag nahulog siya sa dagat, tiyak na magti-trigger siya ng kapangyarihan ng mga paghihigpit, imposible nang bumalik. Namula ang mga mata ni Queenie at galit niyang sinabi, ako. Lalabanan kita. Malamig na sinabi ni Winslow, kung gusto mong mailibing lahat kasama mo, subukan mo lang. Hinawakan ni Jacob si Queenie at sinabi sa malamig na boses, huwag kang padalos-dalos, hintayin mong makarating tayo sa pampang bago tayo mag-usap. Tumulo ang mga luha ni Queenie. Ngunit hindi niya napigilan ang makapangyarihang si Jacob at tanging sumuko na lamang ang nagawa. Pero ang kanyang tingin kay Winslow ay parang nagyayelong. Ngunit malamig na ngumiti si Winslow sa kanyang puso. Hindi niya ito pinansin sa banta ni Queenie. Kahit desente ang lakas ni Queenie, medyo malakas pa rin ang kagustuhang makapasa sa Bamboo Grove Martial Conclave. Hanggat hindi siya makapasok sa templo, wala siyang dapat pag-usapan. Di nagtagal, isang isla ang lumitaw sa paningin ng lahat. Pagpasok sa isla, si Queenie ay agad na naging isang agos ng liwanag at sumugod patungo kay Winslow. Tila matagal na itong inaasahan ni Winslow at casual na itinuro ang isang daliri. Magpahinga ka na. Malamig na sigaw ni Winslow. Naramdaman lamang ni Queenie ang isang napakaking puwersa na dumaloy, at direktang natamba pabalik. Napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan nila ni Winslow. Humph! Labis ang pagmamalaki mo sa sarili mong kakayahan. Kung hindi ko lang tiningnan ang mukha ni Elder Shue, napatay na kita ngayon din. Malamig na sanggal ni Winslow. Malamig na tiningnan ni Queenie si Winslow at sinabi sa malamig na boses, maghintay ka lang, darating ang araw na maghihiganti ako para kay Mateo. Tumikim si Winslow at may paghamak na sinabi, depende iyan kung makakapasa ka sa Bamboo Grove Martial Conclave o hindi. Pero sa tingin ko, hindi malaki ang pag-asa. Nakaramdam din si Jacob ang matinding galit sa kanyang puso at sinabi niya sa seryosong boses, Winslow, sumusobra ka na.
Ang usapin ngayon, tiyak na ire-report ko ito sa Panginoong Envoy at hihilingin sa kanya na itaguyod ang hustisya. Pero walang pakialam si Winslow at ngumiti lang ng bahagya, sige. Nang makita ang inaasal ni Winslow, nanlumo rin ang puso ni Jacob Shue. Sa harap ng templo, silang lahat, ang mga makapangyarihang tunay na Diyos na ito, ay talagang walang karapatang magsalita. Ha! Tingnan ninyo, parang may tao sa Spirit Nethersea. Biglang sabi ni Peggy. Nagbago ang mukha ng lahat, tumingin sa direksyong itinuro ni Peggy. Totoo nga, natuklasan nila na isang maliit na itim na tuldok ang kasalukuyang papalapit dito. Kahit malinaw ang paningin ng lahat, malabo ang dagat, hindi rin nila makita ang aktwal na sitwasyon. Maaari kayang si Mateo. Gulat na sabi ni Jacob Shue. Nagbago rin ang ekspresyon ni Winslow, nanliit ang dalawang mata, tila gustong makakita sa gitna ng hamog. Pero, mayroon ngang isang itim na figure na umuugoy sa loob ng hamog, kasalukuyang papunta sa baybayin. Ito. Paano ito nangyari? Tanong ni Winslow nang may pagtataka. Nang makita ni Queenie ang kumikislap na anyo, agad siyang natuwa ng husto. Si Mateo talaga yan. Si Mateo siguro yan. Tuwang-tuwa na sabi ni Queenie. Papalapit ng papalapit ang figurang iyon, at lalong lumino ng lumino ang balangkas. Sa huli, nakita ng lahat ang isang medyo payat na figure na kasalukuyang bumibilis na parang hangin papunta sa gilid na ito, hinahampas ang mga alon. At siya'y dumating na tumatapak sa mga alon. Totoo yan. Hindi siya namatay. Hindi talaga siya namatay. Medyo hindi malinaw ang pananalita ng balisadong si Queenie. Ngunit, sa oras na ito, walang nagbigay pansin sa mga ito. Lahat ng tao, kasama na si Jacob, ay nabigla ng hindi maipaliwanag. Ito. Imposible ito. Bukod sa mga disipulo ng templo, wala pang sino man ang nakadaan sa Spirit Nethersea. Siya. Paano niya nagawa iyon? Hindi makapaniwala si Winslow. Masyadong kapanipaniwala ang eksenang ito sa harap niya. Tumapak si Mateo sa malalaking alon at dahan-daang naglakad palapit na parang isang surfer. Hindi mo kaya, hindi ibig sabihin na hindi kaya ni Mateo. Ngayon, siguradong labis kang nadidismaya, di ba? Malamig na ngumiti si Queenie, ang kanyang tingin kay Winslow ay puno ng paghamak. Nang makita ang ekspresyon ni Winslow, labis din siyang natuwa sa kanyang puso. Sa kanyang puso, ang templo ay palaging isang napakasagradong lugar. Walang kapantay na kabanalan. Pero ngayon, nang makita ang pagganap ni Winslow, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Swoosh! Humakbang si Mateo at lumipad papunta sa pampang. Napaluha si Queenie sa tuwa. Agad siyang sumugod at nagsimulang humagulgol. Natigilan din si Mateo sa pagkamangha sa eksenang ito. Ngunit marahang tinapik pa rin niya ang balikat ni Queenie at inalo, ayos lang, tapos na ang lahat. 1820. Nang makita ang walang kapantay na gulat na ekspresyon ni Winslow, natatawang sinabi ni Mateo, mukhang dismayado ka talaga. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Winslow, at tuluyan ng nakabawi sa gulat. Tila medyo nailang siya habang tumatawa ng 2 beses at sinabing, nasabi ko na. Aksidente lang iyon. Tumingin si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, napakahina mo talaga. Paano kung sinasadya mo yun? Palaipat-lipat ang tingin mo sa kung saan-saan, at hindi ka man lang nang ahas na tumingin ng diretso sa mga mata ko. Ang isang taong katulad mo ay wala namang kwalifikasyon para maging masamang tao. Hindi nakakapagtaka na nalulumbay ka at nabigong makamit ang iyong ambisyon sa templo. Isang malamig na aura ang gumapang palabas nang sabihin ito ni Mateo. Galit na tiningnan ni Winslow si Mateo, medyo nagalit dahil sa unang kahihiyan. Nagngalit ang mga ngipin ni Winslow sa puot at sinabing, Punk, hinahamon mo ang kita ko. Malamig na sabi ni Mateo, hinahamon mo ba ang iyong kita? Tapos pupunta ka at papatayin ako. Gusto mo ba akong patayin, hayagan at walang pakundangan? Sa lakas mo, wala akong kapantay. Kita mo, hindi ka na naman nangangahas. Wala kang katayuan sa templo. Kung papatayin mo ang mga disipulo na lumahok sa Bamboo Grove Martial Conclave, papanagutin ka ng templo. Sa huli, mahina ka pa rin. Tama na. Tumahimik ka na para sa akin. Galit na sabi ni Winslow. Isa-isang tumatak sa puso ni Mateo ang mga salita, halos madurog ang kanyang isipan.
Tiningnan ni Jacob ang baliw na si Winslow, walang kapantay na gulat sa kanyang puso. Halos madurog ang puso ng daw ng isang fourth firmament celestial deity powerhouse dahil lang sa ilang salita ni Mateo. Nakakapatay talaga ito ng tao nang hindi nakakakita ng dugo. Gamit ang paningin ni Jacob Shu, natural niyang masasabi na ang puso ni Winslow na daw ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ito ay maaaring magdulot ng matinding hadlang sa kanyang hinaharap na paglilinang. Si Winslow na sa simula ay nahihirapan ng humakbang pasulong sa templo, pagkatapos nito ay malamang nahirapan na siyang tumayo muli sa pagkakataong ito. Umiling si Mateo habang nakangiti at sinabing, ang pagpasok sa templo ay hindi nangangahulugang tapos na ito ng tuluyan. Sa halip, papasok ka sa isang mas malupit na kapaligiran. Kahit hindi ko sabihin ng malakas, hindi rin mababago ang iyong kahinaan. Ang isang taong katulad mo ay wala man lang kwalifikasyon para maging kalaban ko. Elder Shu, tara na. Pagkatapos mag-usap, naunang naglakad si Mateo patungo sa gusali sa isla. Malakas ang mga restriction sa lugar na ito kahit saan. Kahit ang mga powerhouse ng True God ay hindi rin kayang lumipad sa himpapawid. Para makapunta si Mateo mula sa Spirit Nether Sea sa pamamagitan ng pagtapak sa mga alon, hindi dahil hindi niya kayang baliwalain ang mga makapangyarihang paghihigpit na ito, kundi dahil masyadong mahina ang mga paghihigpit sa lugar na ibinato sa kanya ni Winslow. Sa mga lugar na iyon na may malalakas na paghihigpit, hindi rin nang ahas si Winslow na kumilos ng pabaya. Kung hindi nito ipapabagsak si Mateo, kundi siya ang ililibing kasama ni Mateo. At sa paglipas ng panahon, halos naunawaan na ni Mateo ang mga paghihigpit ng Spirit Nether Sea noon pa man. Kasama pa roon si Winslow mismo na gumagabay sa unahan, hindi na nakakagulat na lumabas si Mateo. Naglakad ang grupo papasok sa isla. Isang grupo ng mga palasyong maayos ang lumitaw sa harap ng lahat. Banal na kaharian ng Oka ng Kawayan. Mayroong napakalaking arko sa unahan na may nakasulat na 4 na malalaking karakter, Bamboo Grove Holy Realm. Sinasabing ang lugar na ito ay dulo lamang ng iceberg ng Bamboo Grove Holy Realm, ang tanging lugar sa Bamboo Grove Holy Realm na binuksan sa publiko, at kung saan din nagaganap ang Bamboo Grove Martial Conclave, paliwanag ni Jacob Shu. Napagtanto ni Mateo na papasok na sana siya sa Bamboo Grove Holy Realm nang makarinig siya ng malakas na ingay mula sa isla. Putok. Sa likod ng bundok, isang gusali ang direktang pinasabog, ang buong bubong ay natanggal, napakaganda ng itsura. Nagbago ang mukha ni Jacob at nagtanong, anong nangyari? Maaari kayang may nangahas na manggulo sa Bamboo Grove Holy Realm. Sabi ni Mateo, ayos lang. Dapat ay pagsabog iyon ng pagan. Pero dahil kaya nitong gumawa ng ganito kalaking kapangyarihan, hindi dapat mahina ang pamantayan ng alchemist. Biglang naging mausisa si Allen at nagtanong, paano siya maihahambing sa iyo? Simula nang tumungo si Mateo sa Celestial Deity Realm, hindi na naisip ni Allen na pahirapan pa siya. Alam niyang hindi na mapipigilan ang pag-angat ni Mateo. Sa Bamboo Grove Martial Conclave sa pagkakataong ito, mas malaki pa ang pag-asa ni Mateo kaysa kay Queenie. Kung tungkol sa kung gaano kaganda, walang nakakaalam sa ngayon. Sa kabuuan, talagang napakalakas niya. Ang Peggy sa tabi ay mayroon ding parehong iniisip ni Allen. Ayaw niyang maging pangalawang Bryson. Ang pagsalungat kay Mateo, katumbas iyon ng paghahangad ng kamatayan. Sumulyap si Mateo kay Allen at nakangiting sinabi, hindi ko pa nasusunog ang pagan ko dati. Siyempre, kung ipipilit ko pa, magiging 100 beses itong mas malakas kaysa rito. Kasama si Jacob Shu, nanikip ang mga mata ng iilang tao. Hindi pa nila nakita noon ang lakas ng pagpino ng tableta ni Mateo. Ngunit mula sa medicinal pill na ibinigay niya kay Queenie, masasabi nilang ang lakas nito ay talagang napakalakas. Pero, 100 beses na mas malakas kaysa sa pagsabog kanina lang, pakiramdam nila ay medyo kamangha-mangha ito. Kailangang malaman ng isa, sa loob ng mga pill refining room ay pawang may mga protective array. Nakakatakot na ang direktang pasabugan ng bubong ng gusaling iyon. 100 beses na mas malakas kaysa rito, anong klaseng konsepto iyon? Stop! Tanga ka, sino ka sa akala mo? 100 beses na mas makapangyarihan kaysa riyan ngayon lang, alam mo ba ang ibig sabihin noon? Nang marinig ito ng Winslow na kanina patahimik, hindi na niya napigil ang mapangutyang magsalita.
Pero tila hindi ito narinig ni Mateo, itinaas niya ang kanyang binti at umalis. Sa paglipas ng panahon, sa wakas ay nagawa ni Winslow na pakalmayan ng kaunti ang kanyang isipan. Ang ugali ni Mateo ay nagpasiklab ng malakas sa kanyang puso. Hoy, kinakausap kita, bingi ka ba? Tanong ni Winslow sa malamig na boses. Malamig na sabi ni Mateo, ako ba ang kausap mo? Aso lang naman ang naririnig kong tumatahol. Nagbago ang mukha ni Winslow at magsasalita na sana siya, pero narinig niya si Mateo na malamig na nagpatuloy sa pagsasabing, nasabi ko na yan dati, kung ayaw mo akong patayin, manahimik ka na lang, para hindi ka mag-abala. Tila nagbuga ng apoy ang mga mata ni Winslow, at nagngalit ang mga ngipin niya sa puot at sinabing, Punk, tingnan natin. Pagsisisihan mo rin balang araw. Naikuyom ni Mateo ang kanyang mga labi, may mapanghamak na tingin sa kanyang mukha habang nagpapatuloy sa paglalakad. Sa pangunguna ni Winslow, nakarating ang grupo ng Shadow Moon Sect sa isang grupo ng mga bahay na yari sa pawid sa mga hangganan ng Bamboo Grove Holy Realm. Ito ang tirahan mo. Magaan na sabi ni Winslow. Lumungkot ang mukha ni Jacobo at sinabing, Winslow, napaka-overwhelm mo talaga. Kung hindi ako nagkamali ng pagkakatanda, dapat ito ang kamalig ng kahoy, di ba? Tumikim si Winslow at sinabing, ang mga sumusuportang sekta na tulad ninyo ay gusto pa ring magkaroon ng maayos na pakikitungo. Sa palagay ko ay hindi rin kayo maaaring magtagal ng matagal at pauuwiin na kayo agad. Ang iilang tao ng Shadow Moon Sect ay puno ng matuwid na galit. Malinaw na ginagamit ng lalaking ito ang kanyang posisyon para makaganti sa isang personal na sama ng loob. Walang pakialam si Mateo at malamig na sinabi, kung gayon, ang mga magsasaka ay itinuturing ang mundo bilang kanilang mga tahanan, bakit pa natin ito pakialaman? Nanliit ang mga mata ni Jacob Shu, gulat na tumingin kay Mateo. Maaaring may ganitong talento ang batang ito, ngunit nananatiling walang pakialam kapag binigyan ng pabor o napahiya. Ang pagsasabi ng mga salitang ito ay nagpapakita na nakikita na niya ang secular na mundo, at ang kanyang puso ay hindi pa rin alam kung anong uri ng mundo ang nararating niya. Maging si Jacobe nahihiya rin sa kanyang kabab ang loob. Namutla ang mukha ni Winslow dahil sa mga sinabi ni Mateo. Sa simula ay ibinuhos niya ang kanyang kinikimkim na damdamin sa kung anong dahilan. Sino ang mag-aakala na hindi pala ito napaniwala ni Mateo at sinabi pa ang mga salitang ito? Swoosh! Bigla, isang kulay rosas na bagay ang naging agos ng liwanag at agad na lumapit kay Mateo. Maging si Mateo ay naguguluhan din. Baboy na yaman, saan ka tumakbo, baboy na yaman? Di nagtagal, isang boses ng bata ang narinig. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.